Ma, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ang medical report na ito ay totoong kay Suro. Auntie, hindi talaga ako yan. Si Joyan mo yan. Siya ang walang hiya. Nakipaglaro siya sa kung sino-sinong masamang tao at nabuntis siya. At ngayon ay naggawa-gawa siya ng peking report para siraan kaming dalawa ni Uncle Wenyu. Ate yan mo, ano ba ang pagkakamali ko para siraan mo ako ng ganito? Ma, nakita ko sila mismo ni Papa. Tigil na. Zhao yan mo. Kung anong klaseng tao si Xiaoro, mas kilala ko siya kaysa sa iyo. Maraming taon naming siyang sinuportahan, pinanood ko siyang lumaki. Mabait siya at edukado, at may malinis na kalooban. Eh ikaw? Lumaki ka sa liblib at mahirap na lugar. Puno ka ng masasamang plano at pagiging gahaman, pagkabalik mo pa lang ay nanggulo ka na sa pamilyang ito. Ngayon, naglakas loob ka pang gumamit ng ganitong maruming paraan para siraan ang papa mo at si Xiaoro. Ate yan mo. Alam kong noon pa man ay hindi mo na ako gusto at iniisip mong ginagasta ko lang ang pera mo. Ayos lang kahit anong gawin mo sa akin, pero bakit kailangan gamitin kami ni Tito bilang dahilan para lokohin si Auntie? Hindi po ganoon, Ma. Talagang hindi ako nagsisinungaling. Ako. Zoyan mo. Pinagsisisihan ko talaga na naging malambot ang puso ko at kinuha kita. Bago ka dumating, napakatahimik at masaya ng pamilya natin. Dahil sa iyo, nawalan na ng kapayapaan ang bahay na ito. Umalis ka na. Iisipin ko na lang na hindi kita naging anak. Ma, alam ko. Ako. Auntie, huwag kayong magpaloko. Hindi naman kayo naging malakas. Sinadya niya yan dahil alam niyang maawa kayo kaya sadyang nahulog siya. Magaling, napakagaling talaga. Zoyan mo. Ang mga maruming paraan na natutunan mo sa probinsya ay mukhang kabisadong-kabisado mo na. Xiaoro, ikaw lang ang laging nag-iisip sa pamilyang ito? Hindi tulad ng babaeng iyan na walang ibang iniisip kundi kung paano sisirain ang pamilyang ito. Kung nawala na sana siya, mas payapa sana ang lahat. Akong si Zhao Jingwan, tinutupad ang sinasabi. Simula ngayong araw, wala ka ng kahit anong makukuha sa lahat ng pag-aari ng pamilya Zhou. Zhao Jingwan, mas gusto niyo pang maniwala sa luha ng ibang tao kaysa maniwala sa totoong sinasabi ng sarili ninyong anak. Kung may susunod mang buhay, sisiguraduhin kong magbabayad kayong lahat. Nabuhay ako muli. Pumalik ako sa araw na nagkamali ng pagkuha ng report kung kailan nalaman ko na ang estudyanteng tinutulungan namin ay lihim na nakikipagkita kay Papa at nabuntis. Dahan-dahan ka lang, Uncle Wenyuan. Paano kung mahuli tayo ni Auntie? Bakit ka natatakot? Kapag nahuli tayo, ay isisilang natin ito kay Zhao Yan mo sa hangal na iyon. Sasabihin lang natin na siya ang may gawa nito, di ba? Hala, aking Roru, halika rito at nang mahalikan kita. Hinaan mo lang ang boses mo, Uncle Wenyuan. Nasa ibaba pa si ate yan mo. Anong dapat ikatakot? Walang silbi si Zhao Yan mo? Huwag mo siyang katakutan. Kahit pa mahuli tayo, itong si Auntie ay sunod-sunuran lang sa iyo. Hindi siya maniniwala roon. Mas mabuting manatili na lang siyang walang alam at nakapikit ang mga mata. Kung mangahas siyang sirain ang mga plano, huwag niya akong sisisihin bilang ama niya kung maging malupit ako. Sa dati kong buhay, dala ang aking medical record. Ninais kong balayan si Suro, ngunit laking gulat ko nang mahuli ko siya at si Lin Wenyuan sa kanilang masamang gawain. Akala ko pagkatapos kong sabihin kay Zhao Jingwan, magigising siya sa katotohanan, ngunit ang kapalit, hinayaan niya lang akong mapahamak. Ngayon, hindi na ako mangingialam sa buhay ng iba. Zhao Jingwan, gusto kong makita. Kung kapag nasilayan mo na ang dalawang tao na pinakapinagkakatiwalaan mo ay nagsasama sa kama mo at may dinadala pang bata, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Aalis ka ba? Anong klaseng ayos yan? Hindi magandang tingnan. Ganyan talaga dahil hindi naman ako ang nagpalaki sa iyo. Masyadong bakya at hindi ka galang-galang. Dahil ganyan pala ang tingin niyo sa akin, ay hindi niyo na sana ako pinabalik dito sa simula pa lang. Dahan-dahan lang, Uncle Wenyuan. Ano ang ingay na iyon? Gusto mong malaman? E di pumanhik ka roon para malaman mo.
Uncle Wenyuan, wag namang ganyan. Nasasaktan ako, Uncle Wenyuan. Anong ginagawa nyo? Jingwan, huwag kang mag-alala. Sinasamahan ko lang si Xiaoro na mag-practice para sa gaganaping charity ball sa susunod na linggo para sa isasayaw naming ballroom. Auntie, hindi ba't sinabi niyo po na ang gaganaping charity banquet ay napakahalaga? Natatakot po akong mapahiya, kaya pinakiusapan ko si Uncle Wenyuan. Nasamahan akong mag-practice. Iyon naman pala. Kasalanan ito ni Zhao Yanmo. Nagsalita pa siya roon sa may hagdanan ng mga mapanirang salita, dahilan para muntik ko na kayong paghinalaan. Auntie, ang ibig niyo po bang sabihin ay kabababa lang ni Ate Yan mo mula sa itaas? Oo, Zhou Yan mo. Ano bang problema mo? Ate Yan mo, bakit kailangan mong magkwento ng mga kasinungalingan kay Auntie at gawan kami ng kwento ni Uncle Wenyuan? Yan mo? Alam ko, na noon pa man ay inggit na inggit ka na kay Xiaoro dahil mas magaling siya sa iyo. Hinahayaan ko na ang hindi mo pagpansin sa kanya at ang pagmamaliit mo sa kanya, pero pati ba naman ang pagsama ko sa kanyang mag-practice ngayon ay gawan mo pa ng chismis. Bakit ang sama-sama ng loob mo? Anong chismis ang ginawa ko tungkol sa inyo? Kung hindi dahil sa pagtayo mo doon sa ibaba at sa mga mapang-insultong patama mo, na nag-udyok kay Auntie na mag-isip ng masama, paano siya magkakaroon ng maling akala tungkol sa amin ni Uncle Wenyuan? Ano bang sinabi ko? Pero Zhou Jingwan, iyang hamak na rason na magpa-practice sumayaw. Naniniwala ka talaga? Kapag dumating ang araw na magkaroon ng bata si Suru sa tulong ni Lin Wenyuan, baka pagsilbihan mo pa iyon na parang sarili mong apo? tumahimik ka. Mali ba ang sinasabi ko? Sa isang normal na relasyon ng pagtustos, paano silang makakapagsayaw ng ganoon? Kalapit sa isa't isa habang wala ka. Zhou Jingwan, hayaan na nating tanga ka. Pero akala mo ba ang lahat ng tao sa mundo ay kasing tanga mo? Ikaw, hanggang ngayon ay wala ka pa ring pagsisisi at patuloy mo pa rin silang pinagbibintangan. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Auntie, huwag po kayong makipag-away kay Ate Yan mo nang dahil sa akin. Ate Yan mo, kung hindi mo ako gusto, aalis na lang ako. Pero pakiusap, huwag mo na kaming siraan ni Uncle Wenyuan. Kapag kumalat ang ganyang balita, paano ko pahaharapin ang mga tao sa hinaharap? Joyan mo, 2 taon ka nang nakabalik at sa akala namin ay hindi ka namin pinabayaan. Pero ano ang ginawa mo? Dahil lang pakiramdam mo ay nadededma ka, nainggit ka na kay Xiaoro dahil mas paborito siya ng iyong ina at gumamit ka pa ng ganyang kasamang paraan para maghiganti. Sa tingin ko, hindi si Xiaoro ang dapat umalis, kundi ikaw. Hindi. Uncle Lin, malaki ang utang na loob ko kay pamilyang Lin, kaya ako ang dapat umalis. Xiaoro, ano bang mga kalokohan ang sinasabi mo? Ang pamilya Zhou ang habambuhay mong tahanan. Walang sinuman ang may karapatang magpaalis sa iyo. Zhou Yan mo, isang pagkakamali na dinala pa kita pabalik dito. Umalis ka sa harap ko. Sige, aalis ako. Simula ngayong araw, akong si Zhou Yan mo ay wala na po kaming kinalaman sa inyo. Hangad ko ang pagmamahalan ninyo bilang pamilya at magsama-sama kayo habang buhay. Hello, Teacher Lee. Si Zhou Yan mo ito. Oo, nakapagdesisyon na ako. Sasama ako sa iyo sa kailalimang pananaliksik sa ibang bansa. Pagkalipas ng 1 buwan. Sige, naiintindihan ko po. Salamat, Teacher. Noong kinuha niyo ako pabalik, napakaganda ng inyong mga salita. Nababawiin niyo ang lahat ng hirap na dinanas ko sa labas sa loob ng mahigit 10 taon. Yan mo, nakabalik ka na rin sa wakas. Heto ang regalo ng mama para sa iyo. Salamat po, Ma. Simula ngayon, maging maayos sana ang pamilya natin. Pero sa totoo lang, ang lahat ng pabor at pagmamahal niyo ni Lin Wenyuan ay ibinigay niyo lang kay Suru. Sinaktan ako at sinet up ni Suru.
Pero siya pa rin ang pinaniniwalaan niyo. Naghugas ako ng ilang prutas. Magkasundo kayong dalawa. May lalakarin lang ako sa labas. Joe, yan mo. Ano ang ginagawa mo? Siya po ang unang nangurot sa akin. Ilang beses na ba itong nangyari? Lagi na lang ganito. Pagkatapos mong apihin si Xiaoro ay magmamaang-maangan ka. Napakagaling mong magsinungaling kahit kailan. Bukod sa pakikipag-away kay Xiaoro dahil sa selos, ano pa ba ang alam mong gawin? Ang mga pangakong pampalubag loob na iyon, isang tanga lang na tulad ko ang maniniwala. Sabi na. At kanino mo naman ipinapakita ang pagpapanggap mong iyan sa pag-eempake? Tungkol sa nangyari ngayong araw, tama na ang pag-iinarte mo. Nandito ako para sabihin sa iyo na bukas ng umaga, pumunta ka kay Xiaoro at humingi ka ng tawad. At kalimutan na natin ang nangyaring ito. Hihingi ng tawad? Bakit ko naman kailangang humingi ng tawad kay Suru? Bakit? Dahil sa harap ng maraming tao, ay nagsabi ka ng mga salitang walang kahihiyan. Zhao Yan mo. Bilang tunay na anak ko ni Zhao Jingwan at bilang panganay na anak ng pamilya Zhao, dapat ay marunong kang makibagay. Huwag kang umasta na parang isang babaeng palengkera. Alam ko, iniisip mong pinapaboran ko si Xiaoro. Pero naisip mo ba? Walang masasandigan si Xiaoro at malambot ang kanyang loob. Yamang nagpa siya ang pamilya natin na tulungan siya. Nararapat lang na alagaan natin siya ng higit. Pero ikaw, bilang panganay na anak ng pamilya Zhao, ang tunay kong anak, balang araw ang lahat ng sa pamilya Zhao ay magiging sa iyo. Hindi mo ba kayang maging mas malawak ang isip at pagbigyan na lang siya? Pagbigyan siya. Tuwing nagkakagalit kami ni Suru, lagi na lang iyan ang sinasabi niyo. Kung takot na takot kayong masaktan si Suru, ituring niyo na lang siyang tunay na anak. Bakit kailangan niyo pa akong pabalikin? Tinutulungan niyo siya. Kaya dapat mas alam niya kung paano kayo pasayahin, magpakabait siya. Dahil hindi niyo rin naman kayang tuparin ang inyong pangako, ang pagiging panganay na anak ng pamilya Zhao, ayaw ko na rin. Ibigay niyo na lang sa kanya ang lahat. Ikaw, wala ka na talagang pag-asa. Uncle Wen Yuan, ngayong araw, si Ate Yan mo ay may mga sinabing mga kakaibang salita at hindi kaya ay may nalaman na siya? Huwag mong takutin ang sarili mo. Saka isa pa, ano naman kung may malaman siya? Ngayon nga ay si Zhou Jingwan ay nakita tayong magkayakap at wala siyang naisip na masama. Ano bang kinatatakutan mo? Pero, paano kung, sinasabi ko lang na paano kung magkaanak ako, anong gagawin natin? Sa ilang pagkakataon ay wala tayong ginagawang pag-iingat. Eh di ituloy ang pagkakaroon ng bata. Masyadong mapagmahal sa iyo si Zhao Jingwan? Sa tingin mo ba ay hindi kanya tutulungan sa pagpapalaki nito? Uncle Wen Yuan, ang sakit Anong nangyayari? May nangyayaring aksidente. May hindi magandang nangyayari, Uncle Wen Yuan, bilis, tumawag ka ng 911. Hello? 911 po ba ito? Zhao Yan mo, huwag mong isiping malalambot mo ang puso ko sa pamamagitan ng pagpapanggap na may sakit ka. Sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka hihingi ng tawad kay Xiaoro, hinding-hindi kita mapapatawad. Hello? Ano? Naiintindihan ko. Papunta na ako riyan agad. Huwag mo akong pigilan. May nangyaring masama kay Xiaoro. Sobrang sakit ng tiyan ko. Zhou Yan mo, pwede ba tumigil ka na sa pagpapanggap? Yayawang. Nandyan na po. Ano pong nangyari, madam? Bantayan mo siya. Gusto kong makita kung anong kalokohan ang gagawin niya. Opo. Kahit pala wala si Suru, pababayaan mo pa rin akong magdusa hanggang sa wala na ako. Sige lang. Pagkatapos ng isang buwan, tuluyan na akong lalayo sa iyo at lalayo kay pamilya Zhou. Zhao Jingwan, sana pagdating ng oras na yon ay hindi ka magsisi. Doktor, kumusta po ang kalagayan ni Xiaoro? Anong nangyayari? Malubha ba ito? Ang pasyente ay may aksidente sa dinadalang bata. Bilang mga magulang, hindi niyo ba alam ito? Buntis siya?
Zhou Yan mo, bakit ang sama ng ugali mo? Linasing mo siya para mabuntis si Xiaoro. Nagawa mo pa talaga ang bagay na iyan. Anong kinalaman ko sa pagbubuntis niya? Nagsisinungaling ka pa. Sinabi na sa amin ni Xiaoro. Dahil paborito namin si Xiaoro. At naiinggit ka dahil mas magaling siya sa iyo. Kaya nagtatanim ka ng galit sa kanya. Naghanap ka pa ng taong gagawa ng masama para sirain siya. Masyadong mabait si Xiaoro kaya pinagtakpan ka pa niya. Sa takot na pagalitan ka namin. Pero ikaw, sa halip na pasalamatan ang kabutihan niya, gumagawa ka pa ng mga chismis? Alam mo ba, na dahil sa mga sinabi mo kay Xiaoro, sobrang nasaktan siya. Halos malaglagan pa nga siya ng bata. Ako ang dahilan ng pagbubuntis niya? Nakakatawa naman iyan. Maliwanag na sa tatay ko ang batang iyan. Sinabi sa'yo ni Suru na ako ang nagpahamak sa kanya at dahilan ng pagbubuntis niya? Bakit hindi ba? Akala ko noon, medyo pasaway ka lang at mainggitin, pero hindi ko akalain na ganito ka pala kasama. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap ang mapag-usapan ng ibang tao dahil sa pagbubuntis ng hindi pa kasal? Gamitin mo naman ang utak mo? Araw-araw siyang pumapasok sa eskwela at si Lin Wenyuan mismo ang naghahatid sundo sa kanya. Lagi silang magkasama at hindi naghihiwalay. Kailan ako magkakaroon ng pagkakataong gawan siya ng masama? Kung gusto mong malaman kung saan nanggaling ang batang nasa sinapupunan niya, ang dapat mong tanungin ay si Lin Wenyuan. Hanggang ngayon ba, balak mo pa ring siraan ng tatay mo? Ikaw! Gising na si Xiaoro? Sige, bantayan mo muna siya, papunta na ako riyan. Zhou Yan mo. Sinasabi ko sa iyo, ang kalagayan ni Xiaoro ngayon ay kasalanan mo lahat. Kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Mabuti na lang, wala na akong inaasahan sa'yo. Zhao Jingwan, isama mo na lang ang mga paborito mong sina Suro at Lin Wenyuan at mamuhay kayo ng magkakasama habang buhay. Yan mo, na-ospital ka na pala dahil sa gastric perforation pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang mga magulang mo? Sila po, siguro ay busy silang inaalagaan si Suro. Matagal na akong na-ospital dahil sa gastric perforation, pero kahit isang beses ay hindi sila pumunta para bisitahin ako. Sa halip, si Teacher Lee na hindi ko naman kaano-ano, ang nakakaalam na lalabas na ako ng ospital ngayon, at nagpunta pagaling sa napakalayong research institute para sunduin ako. Nakakatawa talaga. Ayos lang po, Teacher Lee. Bata pa lang ako ay sanay na ako. Kaya ko naman ang sarili ko kahit ako lang mag-isa. Yan mo, ito ang invitation para sa darating na Global Future Science Summit. Ang report mo ay napiling maisama sa isa sa mga nangungunang journal sa mundo at gusto ng mga organizers na imbitahan ka para maging isa sa kanilang youth representative speakers. Sa dati kong buhay, masyado akong naging busy sa pagpapasaya sa pamilyang iyon, kaya maraming pagkakataon ang lumampas sa akin. Ngayon, sisiguraduhin kong kukunin ko na ang mga pagkakataong ito, magpo-focus ako sa research, at hindi ko bibiguin ang tiwala sa akin ni teacher. Naintindihan ko po. Salamat po, teacher. Paghahandaan ko po itong mabuti. Mabuti. Ang summit ngayong araw ay isang pambihirang pagkakataon. Sana ay lahat kayo ay may matutunan. Academician Chen, matagal na tayong hindi nagkita. Matagal na ngang hindi. Si Academician Chen ay isang academician ng National Academy of Sciences. Ang mga resulta ng kanyang research ay kinikilala sa buong mundo, isa siyang alamat sa larangang ito. Sobra ka naman sa pagpuri. Sina President Joe at President Lin ay napaka-sweet pa rin sa isa't isa pagkalipas ng maraming taon. Ito na ba ang panganay na anak na si Pamilya Zhao? Napakaswerte ninyong dalawa. Napaka-elegante ng anak nyo. Mukhang napakatalino at edukada, siguradong marami na rin siyang nakamit sa kanyang pag-aaral. Si Xiaoro nga ay napakabait at masunuring bata. Ang mga marka ni Xiaoro kumpara kay Academician Chen ay wala pa sa kalingkingan. Kailangan pa po niyang matuto ng marami sa inyo. Academician Chen, umaasa po ako na marami pa akong matutunan sa inyo sa hinaharap. Kayo talagang mga kabataan ngayon, masyadong mapagkumbaba. Ang youth representative para sa summit na ito ay kasing edad din siguro ng inyong anak. Sa sinabi niyo, Academician Chen, tila mukhang gusto niyo ang napiling youth representative ngayon. Ang totoo niyan,
Narito ako ngayon para sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagiging bata, ay nasolusyonan niya ang mga problemang ilang dekada nang nagpapahirap sa aming larangan. Balak ko sana siyang kunin bilang apprentice. Ngunit sa kasamaang palad ay may nauna na sa akin. Excuse me lang sandali. Lauli, ito na ba ang kilalang magaling mong apprentice na si Zhou Yanmo, Miss Zhou? Hello po, Professor Chen. Ako po si Joyan mo. Karangalan ko pong makilala kayo. Teacher, mayroon pa po akong mga bagay na dapat asikasuhin. Mauna na po kayo. Susunod na lang po ako. Sige. Joyan mo? Bakit ka narito? Ano bang pakinyo kung narito man ako? Zhao Yanmo, sumusobra ka na. Ilang araw nang nasa ospital si Xiaoro dahil sa ginawa mo. Hindi mo man lang siya dinalaw, tapos ngayon palihim ka pang pumunta rito para sumali sa summit. Mukhang ilang araw na ang nakalipas, ngunit hindi mo pa rin pinagsisisihan ang mga pagkakamali mo. Ano ang naging mali ko? Ang naging mali ko ba ay hindi ako pumayag na ako ang sumalo sa kasalanan ni Lin Wenyuan at Suru? Nagkabutas ang sikmura ko at matagal din akong naospital. Pero kailan niyo ba ako naisipang dalawin kahit minsan? Huwag ka nang magpanggap na biktima at ibahin ang usapan, yang munting sakit mo. Maikukumpara ba yan sa hirap na dinanas ni Xiaoro? Sino ang nakakaalam kung sadyang nagkasakit ka lang para agawin ang atensyon kay Xiaoro? At isa pa, hindi ba't magaling ka na? Ate, huwag mong sisihin ang tita mo. Nagkataon lang talaga ang lahat. Nung araw na maaksidente ako, ay siya ring pagkakasakit mo, kaya kailangang akong alagaan. Nina Uncle Wenyuan at ng tita mo, talagang wala silang bakanteng oras. Zhou Yanmo, napaka mapagparaya na ni Xiaoro na hindi ka na niya sasampahan ng kaso, pero bakit ang talas pa rin ng dila mo? Humingi ka ng tawad. Manigas ka. Sa ating kagalang-galang na mga panauhin, magandang araw sa inyong lahat. Malugod po namin kayong tinatanggap sa Global Future Science Summit sa araw na ito. Susunod po, atin namang tawagin ang ating kinatawan ng kabataan na si Miss Zhao Yanmo para sa kanyang talumpati. Ano? Ikaw ang kinatawan ng mga kabataan ngayong araw. Oo. Ako nga. Ano naman ngayon? Tabi nga. Tita, kasalanan ko ang lahat. Kaya lang nagagalit sa inyo si ate dahil sa akin. Hihingi po ako ng tawad sa harap ng lahat. Kay ate mamaya, baka sa ganoong paraan, ay mapatawad na niya kayo. Si Joyan mo ang may pagkakamali, hindi ikaw ang dapat humingi ng tawad sa kanya. Speaker lang naman siya rito. Anong ikinasisikat niyan? Tingnan mo kung gaano siya kayabang. Tara na. Ate, patawad. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi ko na aagawin ang pagmamahal ni na Tita Joe at Uncle Wenyuan sa iyo. Pakiusap, patawarin mo na ako. Huwag kang makikipaghiwalay ng relasyon sa kanila. Pakiusap. Patawarin mo po ako. Huwag niyo po silang talikuran, maari po ba? Zuro, kung may sakit ka sa isip, magpagamot ka. Huwag mo akong sa harap ng maraming tao, huwag mo akong paratangan, at gumawa ng kuwento rito. Zhao Yanmo, binibigyan ka na namin ng pagkakataong makalusot. Ano pa bang gusto mo? Sa harap ko mismo, nagagawa mo pang paratangan si Xiaoro? Nasaan ang modo mo? Inuutusan kita? Humingi ka ng tawad sa kanya. Sa harap ng maraming tao, pinararatangan niyo ako? Iyan ba ang sinasabi ninyong modo? Joyan mo, bibigyan kita ng huling pagkakataon, humingi ka ng tawad kay Xiaoro. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko sa'yo. Tingnan nga natin kung ano ang gagawin ninyo sa akin. Gusto niyo akong humingi ng tawad? Manigas kayo. Pinilit mo akong gawin ito. Alam ko na kung bakit umaalis ka ng maaga at gabi na umuuwi. Nakikipaglandian ka lang sa labas. Nagagawa mo pang sabihin na pinararatangan ka lang ni Xiaoro. Wala kang utang na loob. Ipinaaahiya mo ang pamilya ni na pamilya Zhao ng sobra-sobra. Diyos ko, ate yan mo. Dahil pala rito, kaya mo kinalimutan ang tita mo? Tita, kumalma po kayo. Baka masama po iyan sa inyong kalusugan. Baka naman si ate po, ay hindi. Sinasadya ang ginawa niya. Joyan mo. Akala ko noon matigas lang ang ulo mo at nagpapapansin dahil kailangan mo ng aruga, pero hindi ko aakalain na ganyan pala dumi ang ugali mo.
Sino ang lalaking iyon? Nagdadalang tao ka ba? Magsalita ka. Kanino ang dinadala mo sa sinapupunan mo? Sino ang ama niyan? Mula nang dumating sa pamilya Zhao, araw-araw akong nasa eskwelahan para sa pananaliksik. Halos doon na ako tumira sa pagtatrabaho, wala man lang akong boyfriend, kaya paano ako magkakaroon ng anak? Nagsisinungaling ka. Tuwing sinusundo ko si Xiaoro, nakikita kita sa eskwelahan na sumasabit sa sasakyan ng iba't ibang lalaki pabalik dito. Nakita ka mismo ng tatay mo. Gagawa ka pa ba ng palusot? Lin Wenyuan, may mukha ka pang ipakita matapos sabihin iyan. Nasa iisang eskwelahan lang kami ni Suru, pero araw-araw mo siyang sinusundo umulan man o umaraw, habang ako, kahit minsan ay hindi mo man lang naisipang isabay. Tungkol naman sa taong nasa video, schoolmate ko siya, naawa siya sa akin dahil mag-isa lang ako, at dahil malayo ang bahay namin, isinasabay niya na lang ako. Bakit pagdating sa inyo, napakadumi na ng kahulugan? Kapag ako ang may dinadalang bata, madumi agad ang tingin nyo? Pero kapag si Suru ang nagkaroon ng bata, siya ang biktima. Ang labas ng inyong mga pamantayan ay masyadong halata. May lakas ka pa ng loob na ungkatin iyan? Nangyari ang aksidenteng iyon kay Xiaoro. Hindi ba dahil ito sa iyo? Kung hindi dahil sa mga taong inupahan mo, mangyayari ba iyon sa kanya? Huwag niyong isiping hindi ko alam kung ano ang nasa isip ninyo. Masyado kayong nagmamadaling isisi sa akin ang lahat, para kapag iniluwal na niya ang batang iyan, ipapangalan niyo sa akin para ako ang magpalaki sa kanila? Zhao Yan mo, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa lahat ng narito, tingnan ninyo ng maigi. Ang walang hiya at ang napaaga ang pagkakaroon ng anak. Sino ka talaga? Walang hiya ka. Ang taong nabuntis bago pa ang kasal. Sino ba talaga yon? Paano naman nangyari iyon? Sina Xiaoro at ang tatay mo. Suru, kailan ka pa? Nakipaglandian kay Lin Wenyuan? Auntie, hinding-hindi ko iyon gagawin. Mula nang tinulungan mo ako sa pag-aaral at napakabuti mo sa akin, paano ko naman magagawang traidorin ka? Ate yan mo, alam ko na noon pa man ay ayaw mo na sa akin dahil pakiramdam mo ay inagaw ko ang pagmamahal ni na Uncle Wenyuan at Auntie na dapat ay sa iyo lang. Pero bakit ka gumagawa ng mga peking ebidensya para siraan kami ni Uncle Wenyuan? Teke? Hindi ba ate yan mo? Ang mga bagay na ito. Ayaw ko sana talagang sabihin ngayong araw, pero talaga namang sobra ka na. Noong nakaraang anibersaryo ng eskwelahan, binayaran mo si Junior para lagyan ng droga ang inumin ko at nagdala ka pa ng mga loko-loko sa eskwelahan para babuyin ako. Kung wala lang noong taong humahanga sa akin na dumaan, ay tuluyan na sana akong napahamak. Jingwan, alam mo naman ngayon ay high-tech na ang teknolohiya ng AI. Kung gusto ni Zhao Yan mo na mamalsika ng mga litrato, ay napakadali lang niyon. Seryoso ka ba? Maniniwala ka sa kanya imbes na sa akin? Kung ganoon, paano naman ang araw-araw na pagsundo mo sa kanya sa school? Pati na ang malalambing ninyong mga litrato sa loob ng sasakyan? Pinalitaw lang din ba iyon ng AI? Sandali. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ano na naman ang nangyayari dito? Totoo ang mga litratong ito, pero hindi yan ang iniisip mo. Totoong sinundo ko siya sa paaralan, pero sa pagitan namin ni Xiaoro, ay wala kaming ginagawang masama. Tingnan mo, ang mga litratong ito. Malinaw na si Zhao Yan mo ay nag-utos sa isang tao na kumuha ng palihim na litrato gamit ang maling anggulo. Jingwan, sumpaman, hinding-hindi kita pagtataksilan. Sa loob ng maraming taon, sa puso ko, ikaw lang ang minamahal ko. Jingwan, alam ko na sa katayuan ng iyong pamilya at sa iyong talino na sa pagpapakasal sa akin, ay parang dehado ka pa. Nangangako ako na ako ay mananatiling tapat at malinis ang puri at magiging matapat sa iyo. Sa isip at sa puso ko, wala nang ibang puwang para sa iba, kundi para sa iyo lang, Zhao Jingwan. Kung hindi ko man matupad ang sumpang ito, kapag binaliwala ko ito, hayaan ang iyong si Lin Wenyuan ay maghirap at mawalan ng pera, mawala sa akin ang lahat, at habang buhay na, hindi na muling makabangon pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Naniniwala ako sa iyo. Oo nga, nitong mga nakaraang taon, ang mga lalaki sa ating lupon, sinong hindi nagkaroon ng iba pagkatapos nilang umasenso at magkaroon ng kabi-kabilang babae, si Wenyuan lang, simula nang magsimula ang negosyo, ang nananatiling tapat sa akin. Walang ipinagbago simula pa noon. Mabuti ako kay Xiaoro dahil lang sa napili natin siyang bigyan ng suportang pinansyal. Sinusundo ko siya dahil sa naisip ko na siya ay isa lamang na dalagita. Natatakot ako
na baka may mangyari sa kanya at kapag nangyari yon, ay tiyak na malulungkot ka. Ginawa ko lang naman ang lahat ng ito dahil sa pagmamahal ko sa iyo, pero hindi ko inakalang may mga taong may masamang intensyon na gagamitin ito para gumawa ng kwento at para saktan ka. Wen Yuan, patawad po. Hindi dapat kita pinagdudahan. Ate yan mo, alam kong galit ka sa akin dahil ako ang kumuha ng pagmamahal na dapat ay sa iyo. Pero si Uncle Wen Yuan, siya pa rin ang iyong tunay na ama. Hahayaan mo ba talaga? At magiging masaya ka ba kung tuluyan ng maghihiwalay? Sina Tita Zhou at Uncle Wen Yuan? Talaga bang makita lang na sina Tita Zhou at Uncle Wen Yuan ay magdidiborsyo na, ay magiging masaya ka na? Xiaoro, bilis bumangon bumangon ka. ka. Zoyan mo, isa kang manggugulo sa pamilya. Ano ba ang nagawa naming mali sa iyo? Kailangan mo ba talagang planuhin ng husto ang panggugulo sa amin? Kailangan mo bang makitang nagdidiborsyo kami at nagkakawatak-watak ang pamilyang ito bago ka makontento? Ikaw, Zhao Jingwan, inakala mo bang susunod pa rin ako at mananatiling nakatayo rito para saktan mo lang? Ang isa sa inyo ay mapagkunwari. Ang isa naman ay nagkukunwaring kawawa sa harap ng iba, pero sa likod ay isang masamang babaeng nang aagaw. Talaga namang bagay na bagay kayo sa isa't isa. Sa pagiging mapagpanggap ninyong dalawa, sayang ang galing nyo sa hindi pag-aartista. tigil na. Mahiya ka naman. Hindi ka katulad ni Xiaoro. Hindi lahat ng tao ay katulad mo, na walang hiya at walang konsensya, na kayang gawing biro ang sariling dangal. Ako ang walang konsensya? Paano kung... Sinasabi ko lang na paano kung magbunga ito at magkaanak ako. Dahil nitong mga huling beses, ay wala tayong ginawang proteksyon. Kung magbunga man, edi ituloy. Sabihin mo na lang na anak iyon ng kung sinong lalaki sa school. Mahal na mahal ka ni Zhao Jingwan, hindi ka ba niya tutulungang alagaan iyon? Tingin ko, ang totoong walang konsensya ay ibang tao. Napakalawag ng boses na ito. Mukhang hindi ito kayang gawin ng AI. Si President Lin ay noon pa kilala bilang isang mapagmahal na asawa. Paano siya nakapagsalita ng ganito sa estudyanteng tinutulungan ni President Zhao? Ang walang hiyang si Joyan mo na ito, bakit siya may recording? President Lin, wag mong sabihin na ang recording na ito ay boses AI din. Zhao Jingwan, baka naman, hindi ka naman siguro ganoon kauto-uto para hindi malaman ang pagkakaiba ng boses AI at ng totoong boses nila. Lin Wen Yuan, ang mga sinasabi sa recording, ikaw ba talaga ang nagsabi noon? Ikaw ba talaga ang nagsabi niyan? Hindi ko sinabi yan. Paano naman yan mangyayari? Oh, alam ko na. Siguradong siya iyon. Ginamit nila ang boses ko sa recording. Para lamang maidiin ako ng ating anak, talagang ibinuhos niya ang lahat. May AI video, pagsunod at palihim na pagkuha ng litrato. At ngayon naman ay itong fake recording. Joyan mo, tatanungin kita. Bilang iyong ama, ano ba talaga ang nagawa kong maling bagay sa iyo? Bakit mo ako kailangang hiyain ng ganito? Ate yan mo, kung hindi mo ako gusto, aalis na lang ako. Pagkatapos nito, sisiguraduhin kong hindi na lalapit kina Tita Zhou at kay Uncle Wen Yuan kahit kailan. Kayo, pwede po bang huwag na kayong mag-away? Tama na, huwag kang magpanggap na biktima sa harap ko. Dahil gusto mo naman sila, ibibigay ko na lang silang lahat sa iyo. Sana ay magkasama na kayo habang buhay at huwag na kayong manggambala ng ibang tao. Ang mga gusto mo, kinasusuklaman ko. Dahil ang lahat ng sinabi ko noon ay binaliwala nyo lang, mabuti na rin na narito kayong lahat upang formal kong ipahayag sa harap ninyong lahat. Ako, si Zhao Yanmo, sa harap ng lahat ng narito, ay formal na magdedeklara. Tuluyan na akong pinuputol ang ugnayan kay Pamilya Zhao. Mabuti naman. Kapag wala na ang babaeng ito na si Zhao Yanmo, gagawa ako ng paraan upang ang matandang babaeng ito na si Zhao Jingwan ay mawala na sa mundo. Ang kayamanan ni na Pamilya Zhou at Pamilyang Lin ay mapupunta lahat sa amin ni Uncle Wen Yuan. At syempre, para sa anak din namin, May mukha ka pang ihaharap sa pakikipaghiwalay sa akin? Kinuha kita mula sa liblib na lugar na iyon at binigyan ng marangyang buhay. Imbes na tumanaw ka ng utang na loob, lakas loob mo pa akong itakwil bilang pamilya? Huwag kang magpanggap na napakabait mo. Hindi naman ako nagmakaawa na kunin mo ako doon. Tama ka, hindi ka nagmakaawa, tanga lang ako. Dahil pinilit kitang iuwi rito. Dapat ay hinayaan na lang kitang manatili sa basurang lugar na iyon at hayaan kang mabulok doon. Dahil masyado kitang pinahalagahan, kaya naging sakim ka ng ganyan. Pinahalagahan mo ako? Zhao Jingwan? Ako ang inyo ni Lin Wenyuan na totoong anak. Pero bakit? Araw-araw na sinusundo ni Lin Wenyuan ang isang scholar pagkatapos ng klase? Magkaklase naman tayo sa isang paaralan. Pero kahit isang beses, kahit kailanman lang ay hindi mo man lang ako naisabay sa pag-uwi. Zhao Jingwan, sabi mo mabuti ka sa akin? Natatandaan mong allergic siya sa mangga. Natatandaan mo ring paborito niya ang Chanel 5. Pero kahit ang pagsakit ng tiyan ko,
o ang hindi ko pagkain ng coriander ay hindi mo man lang maalala. Ito ba ang sinasabi mong pagtrato sa akin ng mabuti? Joyan mo, hanggang kailan ka pa ba sa mga maliit at walang kwentang bagay na yan magrereklamo ng husto? Mabuti ako kay Xiaoro. Dahil si Xiaoro ay tapat din ang pagpapakita ng bait sa akin. Samantalang ikaw, tignan mo nga ang sarili mo. Lagi ka na lang nakasimangot araw-araw, para bang ang buong mundo ay may atraso sa iyo. Kung hindi ka kalugod-lugod sa mga tao, kasalanan pa ba iyon ng iba? Mabuti siya sa'yo. Sa bagay, napakamabuti nga nila sa iyo. Eksaktong pagkabilang ng ikalawang araw pagkatapos mabuntis ni Suru, ay ibinili ka na ni Lin Wenyuan ng accident insurance. Sana sa oras na mawala ka sa ilalim ng kanilang mga kamay, ay maging ganito ka pa rin kasaya. Accident insurance? Kailan nyo pa? Binili ang insurance na iyan nang hindi ko alam. Bakit wala akong kaalam-alam tungkol dito? Auntie, ito, ang insurance na ito ay regalo sa iyo ni Uncle Wenyuan para sa iyong kaarawan. Jingwan, malamig lang ang ulo mo. Huwag kang maniwala sa mga bitag ni Joyan mo. Alam mo naman na ang insurance ay isa lamang uri ng pag-iipon at paghahanda sa anumang peligro. Wala itong ibig sabihin. At hindi lang para sa iyo ang binili ko, bumili rin ako para sa aking sarili ng isang mamahaling insurance. Ito ba ang tinutukoy ni President Lin? Totoo namang bumili ka ng insurance para sa sarili mo? Pero, ang nakasulat na pangalan ng beneficiary ay hindi ang asawa mo na nakasama mo ng 20 taon na si Zhao Jingwan, kundi si Pamilya Zhao na isang scholar, si Suro, pati na ang bata sa sinapupunan nito na hindi alam kung sino ang ama. Si Suru at ang bata niya? Lin Wenyuan, bakit ka kumuha ng insurance para kay Suru at para sa bata niya? Zoyan mo, bakit mo itatanong kung bakit ginawa kong benepisyaryo si Xiaoro? Dahil sa iyo ang lahat ng ito? Dahil sa iyo, nabuntis ng maaga si Xiaoro, sinira mo ang puri niya. Bilang ama niya, kailangan kong ayusin ang gulong ginawa mo. Ang pagsasakripisyo ko, hindi mo man lang pasalamatan. At ngayon gagamitin mo pa ito para atakihin ako? Wala ka na ba talagang konsensya? Ate yan mo, kailangan niyo ba akong lubusang pahirapan para lang mapatunayan na kami ni Uncle Wenyuan ay walang ginagawang masama? Auntie, ngayong sira na ang puri ko at wala na rin ang dangal ko. Paano pa ako haharap sa mundong ito? Kung iyan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Sandali, Auntie, kailangang maniwala ka sa akin. Maniwala kang kami ni Uncle Wenyuan ay sadyang walang kasalanan. Siya ang taong sa buong mundo ay pinakamamahal ka. Anak, paanong hindi ako maniniwala sa iyo? Huwag kang mag-alala. Walang makakaapi sa'yo habang narito ako. Ang sakit ng tiyan ko. Anong nangyayari sa'yo? Xiaoro, Joyan mo, si Xiaoro at ang kanyang anak. Kapag may nangyaring masama sa kanila, ituturing kong hindi na kita anak. Kalimutan mo nang magkakilala tayo. President Zhou, mukhang sadyang makalimutin na kayo. Matagal na tayong tapos at walang ugnayan. Kaysa sayangin niyo ang laway niyo sa akin, mas mabuting kumuha kayo ng amniotic fluid niya, maging ang DNA test, para makita kung sino ang tunay na ama ng mahal na anak na iyan. Ikaw, Nang hindi niyo ibinibintang ang lahat ng dumi sa akin. ikaw. Tara, pumunta muna tayo sa ospital. Tungkol sa gulong nangyari kanina, ako po ay humihingi ng paumanhin. Dahil sa mga personal kong usapin, nakaabala ako sa kaayusan ng akademikong palitang kuro na ito. Nais ko po sa inyong humingi ng pasensya. Ang kaguluhang nasaksihan nyo kanina, maaring tingnan nyo ito bilang isang katatawanan, ngunit para sa akin, ito ay isang maikling refleksyon ng aking buhay. Wala tayong kapangyarihang pumili ng sarili nating pamilya at hindi rin natin mapipili ang ating pinagmulan. Maaaring ang ilan sa inyo na nandito ay katulad ko, na may pamilyang puno ng paboritismo, pagtatraidor, at pananakit na nagparamdam sa inyo na hindi kayo mahal at hindi kayo karapat-dapat mahalin. Ngunit dahil dito, nais ko pong sabihin sa inyo na kahit pa sa mundong ito ay walang nagmamahal sa inyo, dapat ay paulit-ulit ninyong walang pag-aalinlangang iligtas ang inyong sarili sa hirap at mahalin ang inyong sarili higit sa lahat. Dito po nagtatapos ang aking talumpati. Salamat sa inyong lahat. Kahit walang nagmamahal sa atin,
ay kailangan pa ring libu-libong ulit na iligtas ang sarili mula sa panganib. Ang anak na si Pamilya Zhou. Ang galing niya magsalita. Tagos na tagos sa puso ko. Ano sa tingin mo, Chen Yu? Sa tingin ko ay tama ang sinabi niya. Itong si Lady Pamilya Zhao ay talagang hindi pangkaraniwan. Matapos ang nangyaring gulo kanina, nagtagumpay siyang kumalma at nasabi pa ang lahat ng iyon. Mahinahon, matatag, at kayang panindigan ang sariling desisyon. Hindi sa nagmamarunong ako, Chen Yu. Pero kung kasing tatag ka lang niya, ang mga mapagsamantalang kamag-anak niyo na umaasa sa pamilya mo ay matagal mo na sanang napaalis. Natulala ka na ba? Sa ganitong aspeto, parang bagay nga kayong dalawa. Parehong kakaiba sa inyong pamilya at parehong may mga problemadong kaanak. Kung magtutulungan kayong dalawa, siguradong walang makakatalo sa inyo. Kung ang pag-ibig ay gagamitin para lang sa paglutas ng problema, ano pang pagkakaiba nito sa pagnenegosyo? Kaming mga Gu Chen Yu ay hindi aabot sa puntong gagamit ng kasal para lang makaahon. Kung pipiliin kong makasama ang isang tao, hindi dahil sa ano ang maidudulot niya sa akin, kundi dahil sa pag-ibig lamang. Pasensya na, hindi kita agad napansin. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Mabuti naman kung ganoon. May naghihintay pa sa akin doon, mauuna na po ako. Sige. Mahinahon, matatag, at kayang panindigan ng sarili. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang po. Doktor, huwag po kayong mag-alala. Masyadong naging emosyonal lang ang pasyente. Kaya naapektuhan ang kanyang dinadala at may nakitang senyales na baka mawala ang bata. Ngunit maayos na ang kanyang kalagayan. Magpahinga lang sa kama ng ilang araw, panatilihing panatag ang kalooban, at wala nang dapat ipangamba. Salamat po, Doktor. Salamat sa tulong niyo. Sa halip na ubusin mo ang iyong oras sa pagsasalita ng walang kabuluhan sa akin, bakit hindi ka na lang kumuha ng oras para kumuha ng sample mula sa kanya at itest ang DNA? Para malaman kung sino ba talaga ang tunay na ama ng dinadala niya, nang hindi kung ano-anong paninira ang ibinibintang sa akin. Xiaoro, magpahinga ka muna ng mabuti. Kapag maayos na ang pakiramdam mo, magsasagawa tayo ng amniocentesis at ipapacheck natin ang DNA. Auntie, talaga bang hindi na po kayo maniniwala sa aming dalawa ni Uncle Wen Yuan? Kami ni Uncle Wen Yuan ay talagang walang ginagawang masama. Mas pipiliin niyo pa bang maniwala sa mga malisyosong hinala ni ate yan mo kaysa sa maniwala muli sa amin? Jingwan, ano bang ibig mong sabihin? Dahil lang ba sa insurance policy na iyon? At sa mga sinabi ni Joyan mo, sa mga panunulsok na iyon, ay hahayaan mong ang matagal nating samahan at tiwala ay maglaho na lang ng ganoon? Napakawalang malay mong bata, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Paano naman mangyayaring hindi ako maniniwala sa inyong dalawa? Hindi ba paulit-ulit na sinasabi ni Joyan mo na may namamagitan sa inyong dalawa? Kaya magpa-test tayo. Kapag nakuha na ang DNA report, hindi ba mas mapapatunayan na wala kayong ginagawang masama? Sige po. Dahil mapilit po kayo, at para na rin sa dangal namin ni Xiaoro, magpa-test na tayo. Kapag lumabas na ang resulta, makikita niyo rin kung sino ba talaga ang tunay na nagmamalasakit sa pamilyang ito. Sasagutin ko lang ang tawag na ito. Hello? Ano? Sige, naiintindihan ko na. Darating na ako agad. Ang pag-aalaga ni Wen Yuan kay Xiaoro ay masyado yatang napakaasikaso. Jingwan? Bakit? Anong problema? May problema ba sa kumpanya? Sige na, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Xiaoro dito. Kilala si Wen Yuan na maingat at malambing. Nagbalat lang naman siya ng mansanas. Siguradong masyado lang akong nag-iisip. Pagdating ng panahon, kailangang magpa-DNA test sina Xiaoro at Wen Yuan. At kapag lumabas na ang resulta, magiging malinaw na ang lahat.
Wala ito. May biglang kailangang asikasuhin sa kumpanya at kailangan ko itong ayusin. Tungkol naman kay Xiaoro, pakiusap. Alagaan mo siyang mabuti. Babalik din ako agad. Makakaasa ka po. Uncle Wenyuan, anong gagawin natin? Kailangan ba talaga natin gawin ang DNA test na iyon? Kapag ginawa natin ito, ang tungkol sa atin ay siguradong mabubunyag. Kapag nalaman ni Tita Zhao, kapag nalaman niya, Ang walang hiyang Joyan mo na iyon? Bago umalis, nagawa pang gumawa ng gulo sa harap ni Zhou Jingwan. Ngayon ay malaking problema ito. Mukhang hindi titigil si Zhou Jingwan hanggat hindi nagagawa ang test na ito. anong dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Ang pagpapalit ng report ay madali lang, hindi ito mahirap na gawain. Ang pinaka-importante ngayon ay kailangan muna nating pakalmahin si Zhou Jingwan. Siguradong naghihinala na si Zhou Jingwan. Palaki na ng palaki ang tiyan mo, hindi na natin ito maitatago ng matagal. Dahil dito, bakit hindi na lang natin tapusin na ang lahat ng tuluyan? Kapag ang 2 taong iyon ay nawala na sa landas natin, mapapasa atin na ang pamilya Zhou. O hindi lang pala iyon, mapapasa atin din pati na ang anak natin? Yan mo. Sa wakas ay bumalik ka na. Ito ang regalo ni Mama para sa iyo. Salamat po, Ma. Mula ngayon ang pamilya natin ay dapat maging maayos. Kung talagang nawala na siya, siguradong magiging tahimik na. Ako si Zhou Jingwan, tutupad sa pangako. Simula ngayong araw, ang lahat sa pamilya Zhao ay wala nang bahagi para sa iyo. Zhao yan mo, si Xiaoro at ang kanyang anak. Kung may mangyaring masama sa kanila, ituturing kong hindi na kita anak at tayong dalawa ay wala nang ugnayan kailanman. Mula noon hanggang ngayon, mas gusto mo pang pili ng isang tao na ginagawa kang hangal? Ang iskolar na umagaw sa asawa mo? Kaysa sa akin na paulit-ulit na ipinapakita ang katotohanan sa harap mo bilang tunay mong anak. Dahil ganyan ang gusto mo, hindi na rin ako magmamakaawa o hihingi pa ng pagmamahal mo. Joyan mo, saan mo dadalhin ang maleta na iyan? Ibalik mo yan. Dahil sa iyo, si Xiaoro ay kasalukuyang nagpapahinga sa ospital at kailangan niya ng mag-aalaga. Pumunta ka agad sa ospital, humingi ka ng tawad kay Xiaoro at samahan mo siyang magbantay hanggang sa makalabas siya. Ang mga nangyari dati ay ituturing kong hindi na nangyari. Zhou Jingwan, minsan talaga ay nagdududa ako kung ang mga mata at tainga mo ay palamuti lang ba. Sa dami ng ebidensya sa harap mo, pinipili mo pa rin maging bulag at bingi. Mabuti na lang at aalis na ako. Dahil sa sobrang katangahan mo, darating ang araw na ipapahamak mo akong muli sa ikalawang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Linawin mo ang mga sinasabi mo. Wala lang ito. Hindi ba gusto mong magbayad ako sa kasalanan ko kay Xiaoro? Sige. Pirmahan mo ito. Kapag piniirmahan mo iyan, pupunta agad ako sa ospital ngayon para pagsilbihan si Xiaoro at humingi ng tawad ng nakaluhod. Ano na namang kalokohan ang binabalak mo? Mukhang ang pagmamahal mo kay Xiaoro ay hanggang dyan lang. Isang simpleng kontrata lang ito, pero kahit ang maliit na riskong ito ayaw mong harapin. Tila ba? Hindi mo rin naman pala gaanong mahal si Xiaoro? Zoyan mo. Kagabi ay nagtrabaho ako magdamag sa kumpanya. Pagod na ako. Wala akong oras sa pakikipagtalo sa iyo. Akin na ang panulat. Pipirmahan ko na. Tandaan mo ang sinabi mo. Pumunta ka agad sa ospital para alagaan si Xiaoro. Zhao Jingwan, sa pagpirma mong ito, mula ngayon, ang ugnayan nating mag-ina
ay tapos na. Sa makalawa ay sasakay na ako ng eroplano paalis ng bansa. Ano man ang mangyari sa pamilyang ito, maging totoo man o peke, wala nang kinalaman pa sa akin si Joyan mo. Miss Jo, saan ka pupunta? Ihahatid ka na namin. Mahirap kumuha ng sasakyan dito sa lugar na ito. Wag na po. Salamat na lang. Teka, Miss Jo, huwag mo kaming pagkamalan. Hindi kami masamang tao. Magpapakilala lang ako. Ako si Lu Xiaochen. Dito rin ako nakatira. Nasa summit din ako kahapon. At narinig ko ang speech mo. Hangang-hanga talaga ako sa iyo. Kaya gusto lang kitang ihatid. Dahil dadaan din naman kami roon. Sinasabi ko nga noon, na kung ang kaibigan ko ay mayroon ng determinasyon mo, matagal na niyang napakiusapan at napaamo ang mga kakaiba niyang kamag-anak. Para hindi siya araw-araw na piniperahan at ginagamit. Hindi ba, Chenyu? Ikaw? Kumusta po, Miss Jo? Miss Jo, malayo ba ang pupuntahan nyo? Lugar ito ng mga villa, mahirap talagang maghanap ng taxi rito. Saan ba kayo papunta? Ihahatid na namin kayo dahil dadaan din kami roon. Oo nga, Miss Jo. Tingnan mo itong napakarami mong dala. Ang bigat-bigat niyan. Sakay na. Sisiguraduhin namin makakarating ka ng ligtas sa pupuntahan mo. Sige po, ihatid nyo na lang ako sa sentro ng lungsod, sa Zijin Hotel. Maraming salamat po. Ginoong Gu, Ginoong Lu, salamat sa paghahatid sa akin ngayong araw. Miss Jo, sandali lang. Ganito kasi yon. Kamakailan ay sumasali kami sa bidding ng isang proyekto sa rare earth na nagkakahalaga ng halos 10 bilyong dolyar. At bukas na ang bidding conference. Pero, kulang pa kami ng isang technical consultant? Kung may oras ka po sana bukas, gusto ko po sana kayong imbitahan na maging technical consultant namin. Bakit ako? Pagkatapos po ng huling summit, binasa ko po ang inyong thesis at maraming punto roon ang nakapagbigay sa akin ng maraming aral. Kung may kasama po kaming profesional na katulad niyo bukas, mas magiging kampante po ako. Syempre, may kabayaran po ito. Pagkatapos po ng bidding, bibigyan ko po kayo ng 1 milyong dolyar bilang consultation fee. 1 milyong dolyar? Dahil nakipaghiwalay na ako kay Pamilya Zhao, hindi na ako gagamit ng kahit 1 sentimo nila. Hindi naman ganoon kalaki ang ipon ko. Kapag nakuha ko ang 1 milyong dolyar na ito, siguradong magiging mas madali para sa akin ang mag-research sa ibang bansa at mas makakafocus ako sa pag-aaral. Sige, Susunduin kita bukas at pag-usapan na lang natin ang mga detalye sa daan. sige, mauna na ako. Hoy, Chenyu. Naalala ko na ang tungkol sa bidding mo. Hindi ba't 1 buwan na ang nakakaraan ng ihandayan? Bakit kung kailan oras na, saka biglang nagkulang ng technical consultant? Ang laking timing naman ata. Oh? Gu Chenyu. Tinamaan ka ba kay Zuyan mo nung una mo siyang makita? In love ka ba sa kanya? Tara na, napakadami mong sinasabi. Ngayong araw ang bidding ng Gu Group para sa 1 bilyong dolyar na rare earth project. Kapag nakuha natin ang proyektong ito, ang Zhou family natin ay mapapabilang na sa top 100 na kumpanya sa buong mundo. Kaya hindi tayo dapat magkamali. Huwag kang mag-alala. Nakaayos na ang lahat. Ang nasa tabi ni President Zhao, siya ba ang nawawalang anak ni Pamilya Zhao na nakabalik na? Sa itsura niya, hindi siya mukhang lumaki sa probinsya, mukhang may class din siya. Hindi si Miss Jo iyon. Scholar lang siya na tinutulungan ni Pamilya Zhao. Ang pangalan niya ay Suru. Nasaan naman ang totoong anak ni Pamilya Zhao? Sa ganitong okasyon at sa ganitong kaimportante na bagay, ang scholar lang pala ang isasama ni President Zhao? Bakit? Hindi niya isinama ang tunay niyang anak para makakita ng ganitong karangyaan? Oo nga po, tama po kayo. Zhou Yanmo. Bakit ka nandito? Auntie, ate yan mo, siguradong natauhan na siya, kaya pumunta siya rito para humingi ng tawad sa atin. Ate yan mo, narinig kong sinabi ni auntie dati na pupuntahan mo ako sa ospital para alagaan at para humingi ng tawad sa akin. Pero, sa loob ng ospital, naghintay ako ng matagal sa iyo, pero hindi mo man lang ako dinalaw. Pero okay lang po ate yan mo, nakalabas na ako ng ospital ngayon. Ako ang may pagkakamali noong nakaraan, humihingi ako ng paumanhin sa iyo.
Joe yan mo, napakabait ni Xiaoro. Humingi na siya ng tawad sa iyo. Hindi mo ba sasabayan ang kabaitan niya? At humingi ka rin ng tawad sa kanya? Kahit anong mangyari, magkakapamilya pa rin tayo. Ang sinabi mo dati tungkol sa pagtakwil sa amin, iisipin ko na lang na biro lang iyon. Hayaan na nating lumipas iyon. Ayaw ko nang mangyari pa iyon sa ikalawang pagkakataon. Sino ang nagsabi na nandito ako ngayon para humingi ng tawad sa suro na yan? Hindi ka ba nandito para humingi ng paumanhin? Kung ganoon, bakit ka nandito? Baka naman may kinikimkim kang galit sa amin? At sinadya mong pumunta rito para gumanti sa amin? Zhao yan mo. Malinaw ang pangako mo sa akin noon na kapag nilagdaan ko ang kontrata, pupunta ka sa ospital para alagaan si Xiaoro at humingi ng tawad. Ngayon si Xiaoro, hindi na kailangan ng pag-aalaga mo. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi ng paumanhin. Ganoon ba iyon kahirap? Wala naman akong ginawang masama. Bakit kailangan kong humingi ng paumanhin? Binabalaan kita. Huwag kang magloko. Kapag naantala ang pagtutulungan ni Nagu Group at Pamilya Zhao sa proyekto, parurusahan kita. Titingnan natin kung gayon. Kung paano mo ako mapaparusahan. Wala na tayong relasyon sa isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Anong wala na tayong relasyon? Nanay mo ako. Iyong dokumentong pinapirmahan ko sa iyo, hindi mo man lang binasa, di ba? President Zhao, wala na tayong anumang ugnayan. Imposible. Hinding-hindi ko pipirmahan ang bagay na iyon. Dahil pinirmahan mo iyon, ngayon din ay pupunta ako sa ospital para pagsilbihan si Xiaoro at luluhod ako para humingi ng tawad. Niloko mo ako. Nagawa mo talagang dahil sa mga maliit na bagay ang mga iyon, ay linlangin akong putulin ang ating ugnayan. President Zhao, hanggang ngayon ba ay tingin mo pa rin ay maliit na bagay lang iyon? Inapi ako ni Suru. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin ko, iniisip mong nagsisinungaling lang ako. Dahil lang ba galing ako sa probinsya at hindi mapapantayan ang estudyanteng pinapaaral mo, ay dapat na lang ako magpaapi? Sino ba ang nang-aapi sa iyo? Isang ulila si Xiaoro at siya ay batang pinag-aaral ng pamilya Zhou. Kung iisipin ng ibang tao na inaapi natin siya dito sa pamilya Zhao, ano na lang ang sasabihin nila sa atin? Hindi ba't iisipin nila na mapang-abuso ang pamilya Zhou sa kapangyarihan at hindi natin kayang tanggapin ang isang ulila? Dapat ay may hangganan din ang kalokohan mo. Bawiin mo ang lahat ng sinabi mo at hindi ko na ito palalakihin pa. Basta't magpakabait ka na sa susunod at huwag nang gumawa ng gulo para maging buo pa rin ang ating pamilya tulad ng dati. Tulad ng dati? Para ipagpatuloy niyo ang pag-api sa akin? At para mas lumala pa ang gagawin niyo? President Zhao, simula nang talikuran mo ako, wala na tayong kaugnayan sa isa't isa. Lahat ng meron sa pamilya Zhao, kasama ka, ay hindi ko na kailangan. Siguro ay hindi tayo itinadhana na maging mag-ina. Ngayon, ang gusto ko lang ay umalis. Huwag niyo na akong guluhin. Zhou yan mo. Talagang desidido ka na ba? Naputulin ang relasyon natin, ganoon ba? Sige. 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 Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't bawiin mo ang lahat ng kalokohang sinabi mo. Mapapatawad ko pa ang lahat na parang walang nangyari. Kung hindi, ang lahat ng shares mo sa Zhou Group ay ililipat ko ng buo kay Xiaoro. Hindi naman talaga sa akin ang mga shares na iyan. Ibigay mo sa kahit kanino. Wala akong pakialam. Sige. 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 Ihanda agad ang kasunduan para sa paglilipat ng shares. Ibigay ang nasa pangalan ni Zhou yan mo na 10% ng shares para ilipat kay Suru. Opo, President Zhou. Auntie, huminahon po muna kayo, wag po kayong masyadong padalos-dalos. Si ate yan mo po kasi, baka naman po sinasabi niya lang dahil sa sama ng loob niya. Kilala niyo po siya, talaga po siyang ganyan. Matigas po ang kanyang ulo at hindi marunong sumuko sa salita. Ate yan mo, pag-isipan mong mabuti iyan. 10% po ito ng mga shares ng Zhao Group. Kapag naibigay na iyan, mahirap na po iyan na makuha muli. Humingi ka na lang ng tawad kay auntie. Pamilya pa rin kayo, walang away na hindi naaayos. Huwag kang magkunwari diyan. Tingnan niyo ang pag-uugali niya. Yung bagay na ayaw mo, Zhou yan mo, ay pinag-aagawan ng marami. Titingnan natin. Kung aalis ka sa pamilya Zhao, ikaw na pinalaki lang naman sa probinsya at walang kwenta kung saan ka pupulutin.
Joe, yan mo. Tapos ko napirmahan ang dokumento. Sana tandaan mo ang araw na ito. Huwag kang magsisisi sa huli. Basta't hindi kayo ang magsisisi, okay lang. Jingwan, hindi pa rin natin malinaw kung ano ang ginagawa niya rito ngayon. Kakalipat mo lang ng shares kay Xiaoro? Paano kung manggulo siya mamaya? Tungkol dito sa Gu Corporation? Ang proyektong ito ngayong gabi ay napakahalaga para sa pamilya Zhou natin. Kaya huwag sanang magkaroon ng kahit anong aberya. Sa tingin ko, wala siyang lakas ng loob na gawin yon. Nagawa niya ngang putulin ang ugnayan sa inyo? Ano pa kaya ang hindi niya magagawa? Sa tingin ko, para makasiguro, pautos sa mga security na paalisin siya rito. Security. Ang taong iyan ay hindi kabilang sa mga imbitadong panauhin. Narito lang siya para manggulo. Ilabas siya. Hoy! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Lin Wenyuan. Anong karapatan mong paalisin ako? Dahil sa ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilya Zhao. Wala na ang iyong posisyon sa Miss Zhao, kaya wala ka ng karapatan na manatili rito sa bidding site ng Gu Corporation. Huwag mo kaming sisihin kung wala kaming puso. Ikaw naman kasi ang tumatanggi sa pabor, kaya pinapalala mo, at ginagawang pangit ang sitwasyon. Paano niyo nasabing wala akong karapatan? Dahil ngayong araw, ako ay personal na kinuha ni Gu Group bilang isang technical consultant? Ano? Para sa bidding mamayang gabi, nag-invest ang Gu Corporation ng 10 bilyong dolyar. Ngayong wala na ang posisyon mo sa Miss Zhou, isa ka na lang babaeng probinsyano na walang pinag-aralan. Paano naman gagawin ng Gu Corporation na kunin ka bilang consultant? Uncle Wenyuan, nawala lang sa sarili si Ate Yan mo. Gusto lang niyang sumali sa gulo para makakita ng ibang mundo. Nakikita mo ba to? Nakikita mo ba? Kahit ganito na ang nangyayari, nagsasalita pa rin siya para sa'yo. Zhou yan mo. Hindi ka nakabilang sa pamilya Zhou, kaya sa susunod sa labas, wala nang magtatanggol sa'yo. Ganito na lang, dahil nakiusap si Xiaoro ngayon. Natulungan ka, bibigyan kita ng pagkakataon, lumuhod ka ngayon sa harap ni Xiaoro at sa nanay mo para humingi ng tawad, aminin mong nagsinungaling ka lang, at aminin mong nagkamali ka sa pamilya Zhou, kunwari ay walang nangyari, at hindi kita papapaalisin. Gusto mo akong paluhurin para humingi ng tawad? Nananaginip kayo? Kahit pa magpaalis kayo ng tao ngayon, wala kayong karapatan na gawin iyon. Sige, ipapakita ko sa'yo kung may kapangyarihan ba ako. Ang babaeng ito, isa siyang manloloko, isa lang siyang probinsya ng dinala natin. Mula sa pamilya Zhou, ang tunay niyang pagkatao, kami ang mas nakakaalam, imposibleng maging consultant siya. Zhou yan mo? Ayaw mong makuha ito sa madaling paraan. Ngayon, kailangan mong iyuko ang iyong ulo, sa ayaw mo man o sa gusto. Security. Hawakan niyo siya. Hoy! Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Wala kayong karapatan, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tumigil kayo! Hinto. Ayos ka lang ba? Anong nangyayari dito? President Gu, itong si Zhou yan mo ay nagkukunwaring technical advisor ng inyong Gu Group. Ang anak ko ay palaging nagpapasaway. Nag-aalala ako na baka may gawin siyang hindi maganda na makaapekto sa pagpapatakbo ng bidding na ito. Auntie, nabalitaan ko na ang Gu Group ay naghandang mabuti para sa bidding ngayong gabi. Siya, President Gu, ay hindi naman siguro dahil kay Zhou Yan mo sa pagpapanggap niya bilang technical advisor ay magkaroon ngayong gabi ng diskriminasyon sa Zhou family habang nagaganap ang bidding, di ba? Joe, yan mo. Sinasabi ko sa iyo. Kung mangyari man na sa araw na ito ay magkaroon ng aberya ang bidding dahil sa iyo, ipapaasikaso ko agad sa abogado na bawiin ang lahat ng naging gastos ng pamilya Zhou sa iyo nitong mga nakaraang taon. Sa oras na iyon, ay wala na iyon sa iyong kontrol. President Gu, ang advisor's fee na ipinangako niyo sa akin, maaari ko bang makuha iyon ng maaga? Kailangan ko na ngayon. Siyempre naman. Hindi ko alam kung itong $1 milyong ay sapat na para pambayad sa sinasabi mong gastos sa pagpapalaki sa akin. Kung kulang pa, gagawin ko ang lahat, magtrabaho man ako ng husto, ay babayaran kita ng buong buo. Zhou Jingwan, kung maaari lang, sana ay hindi na lang naging ikaw ang ina ko. Ikaw, President Gu, naghihintay pa rin sa atin ang mga nasa assessment committee, kaya umalis na tayo. Ayaw ko na silang makita pa. Uncle Wenyuan, President Gu, bakit mo ibinigay ang card kay Zhou Yan mo? Ibig bang sabihin ay totoo ang lahat ng sinabi niya na siya talaga ngayong gabi ang nagsisilbing technical consultant sa bidding event? Imposible. Si Zhou yan mo, isa lang siyang walang kwentang tao na walang alam. Paano siya nagawang kuhanin ni Gu Group bilang consultant?
Miss Zhou, noong nakaraan lang ay naging kinatawan siya ng mga kabataan sa Global Future Science Summit, pero bakit ayon kay President Lin ay isa siyang walang alam at walang kwentang tao? Kung ang lahat ng mga walang kwenta sa mundo ay gaya ni Miss Zhou, may matalino pa kaya sa mundo? Ano? Si Miss Zhou. Siya pala yung dating kinatawan ng mga kabataan sa Global Future Science Summit. Napakagaling niya, kahit napakabata pa. Kaya naman pala binayaran si Miss Zhou ng malaking halaga ng Gu Group para maging technical consultant sa pagkakataong ito. Talagang nakapagtataka? Halata naman sa lahat ng narito na si Zhou Yanmo ay mas mahusay pa kaysa kay Miss Su ng higit sa 100 beses, di ba? Pero itong pamilya Zhao, pilit na pinapaniwala ang sarili na hiyas ang isang bato. Hangal nyo talaga. Napakalaking kahangalan nito. Ikaw! Masyadong mapagmataas itong pamilyang Zhou. Ang sariling anak nila ang technical consultant ng bidding, isang napakalaking pabor sana. Pero heto sila, ginagawa ang lahat ng ito, ni hindi man lang marunong rumespeto sa sariling anak nila. Sa tingin ko, ngayong gabi, itong Zhao family, mukhang malabo na. Totoo yan. Itinuring nilang damo ang isang kayamanan. Sa sobrang pagkabulag nila sa katotohanan, sino pa ang maglalakas loob na makipag-ugnayan sa pamilya Zhou? Napakalaki ng risk niyan. Ikaw! Kayo! Puro kayo kalokohan! Auntie, Uncle Wenyuan, Xiaoro, mas mahalaga ang bidding event ngayon. Mga Ginoo at binibini, mga minamahal naming panauhin, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa inyong lahat sa Gu Group. Para sa 10 bilyong dolyar na halaga ng Rare Earth Project briefing ng mga lalahok sa proyekto. Ngayon, formal ko nang ipinahahayag na ang bidding session ay formal na pong magsisimula. Sa lahat po ng kinatawan ng kumpanya, pakidala lamang po ang inyong mga huling selyadong folder dito sa aming front desk. Ang aming lupo ng mga hurado ay agad na magsisimula sa proseso ng ebalwasyon. President Gu, pakisuri po ninyo ito. Sige, nagtitiwala ako sa iyo. Tara na. Sige po. Hawak ko na ngayon ang huling resulta ng ebalwasyon, matapos ang masusing pag-aaral ng Gu Group Committee, at base na rin sa aming kabuuang pagsusuri. Napagpasyahan na ang eksklusibong karapatan sa pagpapatakbo ng proyektong 10 bilyong dolyar na Rare Earth Project ay igagawad sa Lin Group. Malugod naming binabati ang Lin Group. Naniniwala kami na dahil sa kahusayan ng Lin Group sa makabagong teknolohiya at mga inobasyon nito, siguradong magiging matagumpay ang proyektong ito. Imposible ito. Ang teknolohiya sa Rare Earth ng Zhou family ay kilalang nangunguna sa buong industriya. Hindi pa naririnig ang Lin Group na ito? Paanong tinalikuran ng Gu Corporation ang Zhou family para pumili lang ng isang maliit na kumpanyang wala namang pangalan? siguro ang kumpanyang iyan ay galing kay ate yan mo? Baka dahil kanina, may bitbit na sama ng loob si ate yan mo. Kaya niya sinasadya ang lahat? Tita, sobra na po ang ginawa ni ate yan mo ngayon. Kahit nagalit siya, dapat sa akin na lang niya binubuhos. Bakit kailangang pati ang kinabukasan ng Zhou Group ay madamay sa galit niya? Ang proyektong ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon para makapasok ang Zhou family sa World Top 100, pero ngayon, nawala na lahat. Zhao Yanmo. Zhou Yanmo. Napakawalang utang na loob mo. Ikaw, President Zhou, ano bang ginagawa niyo rito? Teritoryo ito ng Gu Corporation at hindi sa pamilya Zhou. tinuturuan ko lang ang sarili kong anak at hindi ito trabaho ng isang katulad mong estranghero. President Zhao, tila yata madali kayong makalimot. Sa usapang legal naman, matagal na akong hindi nyo anak. Wala na kayong karapatang pakialaman ako. Zhao Yanmo, sa pamilya Zhou namin, ano bang nagawa naming kasalanan sa iyo? Binuhay ka namin pinag-aral. Kung wala ang pamilya Zhao, nandun ka pa rin sa putikan. Tapos ano ngayon? Hindi ka na nga marunong magpasalamat. Ngayon pa ay tatraydurin mo pa kami. Ngayong alam mo na kung gaano kaimportante ang bidding na ito para sa pamilya Zhao, na nabutahe ka pa at nakipagsabuatan sa iba para lang matalo ang pamilya Zhao. Huwag mo akong sagarin at baka kung ano pang magawa ko sa taksil na tulad mo. President Zhou, pakiusap, tama na po yan. Ang hindi pagpili sa Zhou family ay sarili kong desisyon at walang kinalaman si Miss Zhou dito. Si Miss Zhou bilang technical consultant ng proyektong ito ay naging profesional at patas. Wala siyang binanggit tungkol sa mga personal niyang alitan sa pamilya Zhou. Iyang Lin Group na yan, ni hindi ko pa naririnig iyan. Kung hindi lang si Zhou Yanmo ang gumagawa ng milagro, hindi posibleng ang Gu Corporation ay hindi pipiliin ang pinakamagandang alok at pipili pa ng isang maliit at hindi kilalang kumpanya. Kakaiba nga talaga iyan. Ang teknolohiya ng Zhou family ay kilalang pinakamahusay. Bakit ito
matatalo ng isang hamak na Lin Group. Baka nga talagang sarili niyang anak ang nanira sa kanya? Kahit na anong sabihin, nanay pa rin niya si President Zhao. Magkadugo pa rin sila. Medyo sobra naman. Itong ginagawa ni Miss Zhou, Ate yan mo, alam kong masama ang loob mo, pero hindi kaya masyado na iyan? Dinala ka ni tita ng 9 na buwan sa kaniyang tiyan. Napakahirap noon para hanapin ka. Ginawa niya ang lahat. Bakit nagagawa mong saktan ang damdamin niya ng ganito? Tama na. Napakalinaw na ng sinabi ko. Na walang kinalaman si Miss Zhou sa lahat ng ito. Simple lang ang dahilan kung bakit hindi napili ang Zhou family. Dahil ayaw naming makipagtulungan sa mga taong mangmang. President Zhou, tungkol sa nangyari sa nakaraang summit, kahit na ang sarili mong anak ay naglapag na ng ebidensya sa harap mo. Bilang pinuno ng isang malaking grupo, kahit hindi ka maniwala, dapat sana man lang ay nagsagawa ka ng investigasyon para makasiguro, di ba? Pero ni isa roon ay wala kang ginawa. Mula simula hanggang dulo, naniwala ka lang sa gusto mong pakinggan? Napakatigas ng ulo mo. Pasensya na sa prangkang salita. Pero sa ganitong uri ng pagpapasya ni President Zhou, mahihirapan akong ibigay ang proyektong ito sa isang kumpanyang walang katatagan at puno ng panganib na makakaapekto sa atin. President Gu, kung dahil lang sa bagay na iyan, ay pipiliin mong huwag makipagtulungan sa amin? Hindi ba't masyado yata iyang madaliang desisyon? At isa pa, ito ay personal na issue ng pamilya Zhou. Ano namang kinalaman nito kay President Gu? President Gu, hindi ganoon ang katotohanan sa paraan ng pagkakaisip mo. Ang mga dala noon ni Ate Yan mo na tinatawag ninyong ebidensya ay ginawa lang para siraan ako at si Uncle Wen Yuan, mga peke lang ang mga iyon. Kung dahil dito ay pipiliin mong wag nang ituloy ang pakikipagtulungan sa Zhou family. Napaka-unfair naman yan sa pamilya Zhou at sa proyekto, hindi ba? Hindi lahat ng tao ay kasing hangal ni President Zhou. Sino ang nagsabi sa iyong hindi ako nag-imbestiga? President Gu, ang mga bagay na pinapahanap niyo po, nahanap ko na po. Ang dokumentong ito po ay ibinigay ko na sa ating technical na departamento. Totoo ang lahat ng litrato at video na ibinigay ni Ms. Zhou, hindi ang mga ito gawa sa AI. Hindi maari. Imposible ito. Lin Wenyuan, di ba sabi mo ang mga litrato na binigay sa iyo ni Zhou Yan mo ay napa-verify mo na at peke lang ang mga ito na gawa sa AI? Ano ba talaga ang nangyayaring ito? Totoo na ang ulat na ito ay pinadala ko na para masuri. Nung lumabas ang resulta, nakita mo rin naman at talagang sigurado ito na ito ay gawa ng AI synthesis. Itong si Gu Chenyu. At si Zhou Yanmo ay may malalim na ugnayan at sino ang nakakaalam kung itong si Gu Chenyu ba ay tumutulong lang kay Zhou Yanmo para makalusot at gumagawa ng peking ebidensya? President Gu, alam kong malapit ka kay Ate Yan mo, pero hindi mo pwedeng tulungan si Ate Yan mo. Nasiraan kami ng ganito. Suro, ganun ka pa rin gaya ng dati. Sa tuwing kinakabahan ka, ginagamit mo pa rin ang dati mong estilo? Dahil sinabi mong gagawa si President Gu ng peking ebidensya para sa akin, paano naman si President Lin? Hindi kaya gagawa rin siya para sa iyo ng isang peking report? Ate Yan mo, bakit ba palagi mong pinipilit ang bagay na ito? Uncle Wen Yuan, ama mo pa rin naman siya sa tunay na buhay. Sinasabi mong pinipilit ko siya? Kung si Lin Wenyuan sana ay marangal at walang itinatago, hindi ko pakikialaman ang marumi ninyong gawain. Paulit-ulit mo na akong binibigyan ng problema. Kahit ang pinakamabait na tao ay marunong ding lumaban, aasa ba kayong tatayo lang ako rito? Para api-apihin ninyo? President Lin, talagang ayaw mo pang sumuko hanggat hindi ka napapahamak. Buti na lang, matagal na akong handa. President Lin, bakit hindi mo ipaliwanag bilang asawa ni President Zhou kung bakit kasama mo ang isang estudyanteng tinutulungan ni President Zhou sa isang kwarto sa hotel at magdamag kayong nandoon na hindi lumalabas? Ito ba ang tinatawag na mabuting estudyante na tinutulungan ni President Zhao? Ibinigay mo ang lahat ng suporta mo sa kanya, pero ano ang ginawa niya? Bigla na lang siyang pumatol sa asawa mo. President Lin, nakagawa ka na ba ng idadahilan ngayon? Sa pagkakataong ito, hindi mo na masasabing AI face swap lang iyan, di ba? Mag-isip ka na ng mabuti. Dahil sa tingin ko, si President Zhou ay hindi na makapaghintay sa paliwanag mo. Walang hiya ka. Ano pa ang balak mong ipaliwanag? Walang hiya. May katuwiran ka pa ba? Auntie, hindi ganito iyon.
Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Jingwan, ito ay isang malaking pagkakamali. Noong gabing iyon, ito ay, dahil si Xiaoro ay, nalasing siya sa kung anong gamit, at para iligtas siya, ay nagawa ko iyon. Jingwan, maniwala ka sa akin. Wala kaming ibang ugnayan ni Xiaoro, kundi ang isang aksidenteng iyon. Jingwan, isinusumpa ko, mula sa aking puso, sa lahat-lahat, ikaw lang ang tanging mahal ko. Ang pinakamahal ko, ay walang iba kundi ikaw. Auntie, ang sinabi ni Uncle Wenyuan ay totoo. Isang beses lang ang nangyari. Noong gabing iyon, isa lang talaga itong aksidente. Kung ganoon pala si President Lin ay napakapampihira, sa loob lang ng isang gabi, ay nabuntis agad si Suro. Zhou-yan mo, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa masamang babaeng tulad mo na nagbigay ng kung ano kay Xiaoro, kami ni Xiaoro ay hindi sana nagkaroon ng ganoong aksidente. Hindi mo lang kontrolado ang sarili mo, kaya huwag mo akong sisihin. Dahil sinasabi mo na ako ang nag-alis sa katinuan ni Suro, nasaan ang ebidensya? Wala kang ebidensya, pero ako, mayroon. Sabi mo ay isang beses lang, pero sa tingin ko ay higit pa. Si Zhou Jingwan ay hindi man lang lumalapit sa iyong lambing. Palagi na lang nakasimangot, parang may atraso sa kaniya ang lahat. Kaya pala sinasabi nila na nababago ng teknolohiya ang buhay natin. President Lin, hindi mo ba ito naisip? Ang kotse ni Pamilya Zhou ay hindi lang may automatikong recording, kundi may camera din sa dalawang direksyon. Ang tagpo niyo ni Suro, habang nagkakasala, ay kitang-kita at rekisadong lahat. Zhou Jingwan, wala siyang binatbat sa lambing mo. Lagi na lang siyang nakabusangot, parang laging may utang sa kanya. Kung hindi lang dahil sa pera at posisyon ng Pamilya Zhou, matagal ko na siyang hiniwalayan. Sa totoo lang, kapag kasama ko siya, sobrang nasasakal ako sa buhay. Tanging sa iyo ko lang, nararamdaman na ako ay isang tunay na lalaki. Jingwan, alam ko, na sa katayuan at galing mong iyan, ay masyado kang mataas para mapunta lang sa akin. Pangako, na ako ay mananatiling tapat at marangal, at magiging matapat sa iyo habang buhay. Sa mga mata at sa puso ko, ikaw lang, Zhou Jingwan, ang tanging mahal ko. Kapag sinira ko ang pangakong ito, hayaan mong ako si Lin Wenyuan ay maging miserable at walang-wala sa buhay, mawawala sa akin ang lahat, at hinding-hindi na. Makakaahon pang muli. Huwag mong sabihin ang ganyan. Naniniwala ako sa iyo. Lin Wenyuan, sa loob ng maraming taon, ganito pala talaga ang tingin mo. Sa akin? Jingwan, kayo, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Jingwan, hindi iyan ang iniisip niyo. Surao. Ako si Zhou Jingwan ay nagtanong sa sarili ko kung naging kulang ba ang pagtrato ko sa iyo. Dahil ulila ka na, naawa ako sa iyo, at inalagaan kita sa abot ng makakaya ko. Natatakot ako na baka may pagkukulang ako sa iyo. Pati ang sarili kong tunay na anak na babae ay napabayaan ko na dahil sa iyo. Ngunit paano mo ito? Sinuklian sa akin? Tita, hindi po totoo iyan. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Napakaraming ibang lalaki dyan sa labas. Pero bakit ang asawa ko pa ang ginulo mo? Ganyan ka na ba talaga kadesperada sa lalaki? Hindi po. Tita, hayaan niyo po akong magpaliwanag. Hindi po ganoon ang nangyari. Hindi na ako makikinig sa anumang paliwanag mo. Kaming Pamilya Zhou ay may kakayahan na gawing marangya ang buhay mong ulila at walang malapitan, ngunit kaya rin naming ibagsak kang muli at ibalik sa putikan. Kung alam mo lang na mangyayari ito, dapat ay nag-isip ka muna noong una pa lang. Ipapautos ko sa aking abogado na sampahan ka ng formal na kaso. Lahat ng mga taon na iyon, sa pamilya naming Pamilya Zhou, lahat ng winaldas mong pera, ay babawiin ko sa iyo pati ang mga interes nito. Iyan ang magiging kaparusahan mo sa pagtatraidor sa akin. Auntie, nagkamali po ako. Alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Alam niyo naman po, isa lamang akong ulila na walang magulang, at kung wala ang Pamilya Zhou, hindi ko man lang makakayang magkolehiyo. Saan naman po ako kukuha ng ganoon kalaking pera para sa inyo? Kahit saktan o murahin niyo pa ako, kahit anong parusa ay tatanggapin ko. Huwag niyo po akong paalisin, Auntie. Lumayas ka. Auntie. Lin Wenyuan. Naaalala mo pa ba? Noong nagpakasal ka sa akin, kung ano ang ipinangako mo. Sabi mo, maging tapat ka sa akin, at ako lang ang mamahalin mo. Sa iyong mga mata, at sa iyong puso, ako lang ang dapat naroon. Kapag nilabag mo ang sumpang ito, mamumulubi ka, mawawala sa iyo ang lahat, at hinding-hindi ka na makakabangon muli. Ha 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 ha. Jingwan, wag kang ganyan, Jingwan. Lin Wenyuan, makikipagdiborsyo ako sa iyo.
Iiwanan kitang walang-wala, kasama ang babaeng iyan. Lumayas kayo sa pamilya Zhao. Ikaw, hintayin mo ang subpina mula sa korte. Jingwan, alam kong mali ako. Talaga po. Huwag na tayong mag-divorce, sige na po. Pangako sa susunod ay hindi na ito mauulit. Papaalisin ko si Suru. Hindi ko na siya kailanman makikita pa. Auntie, ano man ang pagkakamaling nagawa, ako ang may kasalanan sa lahat. Ako ang walang hiya. Ako po ang humihingi ng tawad sa inyo. Huwag niyo pong sisihin si Uncle Wenyuan. Huwag po kayong mag-alala. Ang perang utang ko sa inyo ay sisiguraduhin kong sa lalong madaling panahon ay mababayaran ko kayo. Pagkatapos ay aalis na ako rito. At kailanman ay hindi na muling mapapakita sa harap niyo. Patawarin niyo na po si Uncle Wenyuan, Auntie. Sina Suro at President Lin, nagsasabuatan silang dalawa. Napakahusay niyo talaga. Paalisin muna si Suru, at kapag ang batang dala niya ay naisilang na, humanap ng pagkakataon upang unti-unting aminin. Tutal naman, tapos na ang ugnayan namin ni Pamilya Zhao, at kinalimutan ko na siya, habang si President Zhao naman, malamang ay hindi na makakapanganak. Sa huli, Joe Group, hindi ba't si President Lin at ang bata ni Suru ang siyang magpapasya sa lahat? Zhou Yan mo, manahimik ka. Ang mga bata sa ibang pamilya ay hangad ang ikabubuti ng kanilang magulang. Pero ikaw? Wala kang utang na loob, hangad mo ang maghiwalay ang mga magulang mo. Ang ginagawa mong ito, anong mapapala mo rito? Siyempre may mapapala ako. Ang makitang nasasaktan kayo, iyan ang kinatutuwa ko. Bakit, President Lin? Tama ba ang sinabi ko? Tama na, Lin Wenyuan. Sinasabi ko sa'yo, ang hiwalayang ito ay desidido na ako. Wala nang negosasyon. Sige, kung hiwalay ay hiwalay. Matagal na akong sawa sa iyo. Maghapon kang nakasimangot, ni hindi mo kapantay si Suru sa pagiging malambing at mapag-alaga. Kung ayaw na sa iyo ng anak mo, ako na si Lin Wenyuan ay matagal na ring sawa sa iyo. Ang isang babaeng gaya mo, hindi lang ako, kahit sino pa ang mapakasalan mo, maaga man o huli ay pagtataksilan ka. Dahil ikaw ay hinding-hindi. Karapat-dapat na mahalin. Iyan pala ang totoo mong nararamdaman para sa akin, hindi ba? Gusto mong umalis ako ng walang dala? Nananaginip ka ng gising. Huwag mong kakalimutan. Kakalipat mo lang ng 10% shares kay Suru. Sa sandaling ilipat ko ang natitirang 40% sa ilalim ng pangalan ko sa kanya, si Suru na ang magiging sa pamilyang Zhou na pinakamalaking shareholder. Hahaha. Lin Wenyuan, anong binabalak mo? Anong gusto ko? Gusto ko ang lahat ng mayroon ang pamilya Zhao. Para sa anak ko lahat ng iyon balang araw. Kasalanan mo rin ito. Sisihin mo ang sarili mo, napakagaga mo. Ganoon na lang kadaling ibigay sa iba ang pinaghirapan mo. Lin Wenyuan, isa kang hayop. Ang pamilyang Zhao ang naging buhay ko para mabuo ang kumpanya na ito. Dahan-dahan ko itong pinagpaguran. Paano mo nagawang ibigay ito sa masamang babaeng iyon? Lin Wenyuan. Ha. Pinilit mo akong gawin ito, dapat lang naiwanan ka ng lahat ng tao. Pero hindi ako ganoon. Kasama ko si Xiaoro at ang anak ko. Kung ayaw mong magkaroon ako ng magandang buhay, sisirain ko rin ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Lin Wenyuan, pinilit mo rin ako. Dahil sisirain mo ang pinakamahalaga sa akin, hindi rin kita hahayaan. Maayos ka lang ba, Xiaoro? Uncle Wenyuan, bilisan mo at tumawag ka ng ambulance. Kriminal siya. Isang kriminal si President Zhou. Uncle Wenyuan, bilisan nyo, tumawag kayo ng ambulansya. Bakit ka pa nakatayo lang diyan? Tumawag ka ng ambulansya. Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Magiging maayos din ang lahat. Parating na ang mga doktor. Ayos lang, magiging maayos ang lahat. President Lin, sigurado ba kayo na ang batang nasa loob ng tiyan ni Suro ay sa inyo talaga? Anong ibig mong sabihin? Masyadong maluho si Suru, at ang maliit na pondo mula kay Pamilya Zhao. Tingin mo ba ay sapat iyon sa kanya? Kung nagawa niyang sumama sa inyo, kayang-kaya niya ring sumama sa iba. Ang payo ko sa inyo, mas mabuti siguro na habang nasa ospital kayo, ay isabay niyo na siyang ipa-DNA test para hindi naman masayang ang lahat. Dahil baka ang nakikinabang sa mga pinaghihirapan niyo ay anak na pala ng iba. Hindi. Imposible ang sinasabi mo. Kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Zhou Yan mo. Sinasadya mo lang ang mga retratong ito para mag-alinlangan ako kay Xiaoro. Kailan pa nagkaroon ng pagkakataon na ang mga ebidensyang dinala ko ay napatunayang peke? Nasa sayo na kung maniniwala ka. Doktor, lumabas na ba ang resulta ng pagsusuri? Ayon sa ulat ng DNA test, hindi ikaw ang tunay na ama ng bata. Imposible. Paano naging hindi ako ang ama ng bata? Bakit hindi ako? Walang hiya ka. Niloloko mo ba ako?
Magsalita ka! Kaninong lalaki mo nakuha ang batang ito? Uncle Wenyuan, anong sinasabi mo? Hindi kita naiintindihan. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri? Magkukunwari ka pa rin ba sa akin? Magsalita ka! Nagawa mo pa akong pagtaksilan sa maraming lalaki? Tinalikuran ko ang asawa at anak ko para sa'yo. Tapos gagawin mo lang akong tanga? Arg, Guardia. tutuluyan kita. Security, tulong. Tatandaan mo to. Suru, walang hiya ka. Naglakas loob kang linlangin ako? Humanda ka sa akin. Pagsisihan mo ang lahat ng ito. President Joe, sa wakas ay lumabas na kayo. Tungkol sa nangyari sa bidding kanina, may kumuha ng litrato at kumalat na sa mga balita. Ang stocks ng kumpanya ay biglang bumagsak ng 40%. Mula naman sa bangko, nag-abiso silang hihinto na ang pagpapahiram. Ilang mga partner ang nagkansela na rin ng kanilang mga kontrata. Naubusan na tayo ng pondo sa kumpanya, hindi na natin kakayanin ito. Hoy, President Zhao. Hoy, President Zhao. Yan mo. Sa lahat ng nangyari noon, nagkulang ang mama sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Alam ng mama na maganda ang relasyon niyo ni President Gu. Pwede mo bang pakiusapan si President Gu na tulungan ang pamilya Zhao? Pangako ng mama, nahihiwalayan ko na ang Lin Wenyuan na walang hiyang iyon. Hindi ko rin palalampasin ang Suru. Tulungan mo si mama na malampasan ang pagsubok na ito, sige na? Ang tungkol sa inyo at sa pamilya Zhao? Ano bang pakialam ko doon? Yan mo. Sa lahat ng nangyari noon, patawad sa lahat ng pagkakamali ko. Alam ko na talagang nagkamali ako. Pero ang kumpanya, ito ang bunga ng paghihirap ni mama. Hindi ko kayang mawala ang kumpanya. Tulungan mo si mama. Tulungan mo ang pamilya Zhao. Hindi sa alam mong nagkamali ka, kundi natatakot ka lang. Noong nagkaroon ako ng sugat sa tiyan at naospital ako, kailan mo ba ako binisita? Buong araw at gabi kang nanaig sa tabi ng Suru. Ngayong nagkita tayo, puro panunumbat lang ang alam mong gawin. Minsan, gusto ko talagang itanong sa'yo, anak mo ba talaga ako o kaaway mo? Hindi ganoon iyon. Yan mo. Hindi ganoon iyon. Ano? Ano bang ginagawa mo? Yan mo. Alam ni mama. Nahuli na ang lahat para magpaliwanag. Hindi ko dapat asahan ang patawad mo. Nabulag ako noon. Naging mangmang ako. Nagkamali ako sa pagpili ng mahalaga. Ang sarili kong anak, itinuring kong parang wala lang. Alam kong nagkamali ako. Alam ko na talagang nagkamali ako. Habang buhay akong mabubuhay sa pagsisisi. Pero, yan mo. Hindi pwedeng bumagsak ang Zhao family. Sa kumpanya, napakaraming matatandang empleyado. Sumunod sila sa lolo mo. Sumunod sila sa mama. Sama-samang naghirap para makamit ito. May kanya-kanya silang pamilyang binubuhay. Hindi dapat dahil sa isang pagkakamali ko, ay mapahamak silang lahat, at mawalan ng trabaho, yan mo. Alang-alang sa mga inosenteng taong ito, iligtas mo ang Zhao family. Nangako na ako kay Teacher Lee. Nasasama sa pananaliksik sa ibang bansa. Flight ko na bukas ng umaga. Pagkatapos nito, hindi na ako babalik. Anong sinabi mo? Bago ako umalis, babanggitin ko kay Gu Chenyo ang sitwasyon ng Zhao family. Isipin mo na lang na pambayad ito sa pagluwal mo sa akin. Hanggang doon na lang iyon. Simula sa araw na ito, wala na tayong utang sa isa't isa. Huwag na rin tayong magkita pang muli. Bahala ka na sa buhay mo. Yan mo. Walang hiya ka. Saan mo balak tumakas? Uncle Wenyuan, nagkamali talaga ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako, please. Pakakawalan? Bangkarote na ang Jingwan ngayon? At ang masamang babaeng si Zhao Jingwan, gusto akong iwanang walang-wala. Dahil sa iyo, nawala ang lahat sa akin. Tapos ngayon, balak mong umalis na lang basta? Mangarap ka. Kung ganoon, ano ang gusto mong gawin ko? Simple lang. Kailangan mo lang akong samahan sa huling palabas na ito. Sabay nating kunin si Zhao Jingwan at pilitin siyang ibigay ang lahat ng natitirang ari-arian ng pamilya Zhao na dapat ay sa akin na lahat.
Kapag nagtagumpay tayo, makukuha ko ang pera at pwede ka nang umalis. Pero kapag pumalya, sabay tayong malulubog. Walang makakatakas sa atin. Sige, pumapayag ako. Yayawang, Opo, madam. napakasakit ng ulo ko. Ipagluto mo ako ng rice balls na may matamis na alak. Sige po, madam. Heto na po, madam. Yayawang? May bago bang tao sa kusina? Hindi ganito ang lasa nito. Hindi po maaari dahil ang pagkaing ito ay ginawa ng kusina base sa recipe ni Young Mistress na iniwan niya rito. Bakit po magiging mali ang lasa? Yan mo. Opo. Nung una po, laging nakikita ni Young Mistress na hating gabi na kayo kung umuwi galing sa mga trabaho nyo. At dahil nag-aalala siya na baka sumakit ang ulo nyo, nag-aral pa siya mula sa isang matandang eksperto. Lahat po ng kinain nyo noon ay sarili niyang gawa. Bago umalis si Young Mistress, ibinigay po niya sa amin ang recipe. Naintindihan ko. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Sige po, ma'am. Ma, masakit po ba ang tiyan nyo? Nagluto po ako ng matamis na rice balls. Iniwan ko na rito. Inumin niyo po habang mainit pa. Sige, Ma, sumasakit po ba ulit ang ulo nyo? Imamassage ko po kayo. huwag na. Sa halip na aksayahin ang oras dyan, mabuti pang magbasa ka na lang ng libro. Huwag kang laging abala sa mga walang kwentang bagay. Ano ba? Ang mga nagawa ko. Ako mismo ang sumundo sa kanya. Gusto ko sanang bumawi sa kanya. Pero sa lahat, ang taong pinakamalubhang nakasakit ay walang iba kundi ako. Paulit-ulit ko siyang sinaktan at itinuloy palayo. Bukas, aalis na siya. Pupunta na siya sa ibang bansa. Hindi na kailanman babalik. Ayaw na niya sa akin. Ang aking yan mo. Ayaw na niya sa nanay na katulad ko. Yan mo. Yan mo, ikaw ba yan? Lin Wenyuan, anong ginagawa mo rito? Jingwan, alam kong kahit ano pang sabihin ko, hindi mo na ako mapapatawad. Kaya, dinala ko rito ang masamang babaeng ito para humingi ng paumanhin sa iyo. Auntie, patawad. Lahat ay kasalanan ko. Wala akong puri. Tinadya kong akitin si Uncle Wenyuan. Ginamitan ko siya ng pananakot para pilitin siyang makipagrelasyon sa akin. Auntie, pasensya na talaga. Walang hiyang babae ka. Basta't wala ka na, mapapatawad na ako ni Jingwan. Ako, papatigilin na kita ng tuluyan. Alam ko na po ang pagkakamali ko. Tigil na, Lin Wenyuan. Kapag sinakal mo pa siya, mawawalan na siya ng hininga. Kakakalabas mo lang sa piitan. Gusto mo bang bumalik doon muli? Jingwan, napatawad mo na ba ako? Alam ko, mahal mo pa rin ako, hindi ba? Pangako, sa susunod, sa iyo na, alang ang buong atensyon ko, hindi ko na uulitin. Gaya ng dati, mamuhay tayo ng maayos. Sige na, Kailan ko sinabing napatawad na kita? Joe Jingwan, 20 taon tayong mag-asawa? Balak mo ba talaga akong ipitin sa pader? Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Tinutulungan lang kitang tuparin ang iyong mga pangako. Sige, pumapayag na akong makipagdiborsyo, pero ang ari-arian ay pag-usapan nating muli. Alam kong nagkasala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Hindi ko kailangan ng kalahati. Bigyan mo lang ako ng 1/3 bahagi, kahit 1 kapat na lang. Tirahan mo naman ako ng kaunting pera para naman mabuhay ako. Pangako, aalis na agad ako at hindi na magpapakita pa. Hump. Kaya pala pumunta ka rito ngayon dahil iyan ang balak mo. Lin Wenyuan, sinasabi ko sa'yo, tinalikuran mo ako. Iyan ang nararapat na kabayaran sa ginawa mo. Dahil sa panloloko mo sa ating pagsasama,
Wala kang dapat makuha kahit 5. Mas pipiliin ko pang ibigay sa donasyon ang lahat ng pera kaysa ibigay sa isang taong walang utang na loob na katulad mo. Sige. Sige. Pinupwersa mo ako. Anong gagawin mo? Iwan mo na lang ako rito. Ayos lang, mauna ka na. Hihintayin kita rito. Pumirma ka na? Pirma? Pumirma ka na? Bilis! Pumirma ka na! Lin Wenyuan, anong ginagawa mo? Huwag kang lalapit, kundi tatapusin ko ang buhay niya. Sige, hindi ako gagalaw. Pag-usapan natin ito ng maayos. Huwag kang mananakit. Joyan mo. Ikaw na naman. Bakit tuwing malapit na akong magtagumpay, lagi kang sumasulpot para sirain ang plano ko? Pinapayuhan kita. Na pumirma na lang sa papel, ibigay mo ang kasunduan sa ari-arian. Sa akin, pati na ang lahat ng natitirang pera ng pamilya Zhou ay ilipat mo sa akin at baka sakaling hindi ko na kayo ituloy. Pumirma ka na. Nananaginip ka ng gising. Bumagsak na ang kumpanya, wala nang saysay ang buhay ko. Sige, ituloy mo ang balak mo sa akin. Yan mo. Patawarin mo si Mama. Tumakbo ka na. Huwag mo na akong intindihin. Napaka-emosyonal na mag-ina. Joyan mo. Sinira mo ang reputasyon ko. Naghahanap talaga ako ng pagkakataon na makaganti sa iyo. Sakto ang dating mo. Sabay nating tatapusin ang lahat ng atraso natin. Tatapusin ko muna ang buhay ni Zhao Jingwan at isusunod kita. Para bilang isang pamilya, sabay-sabay na tayong mawala. Hindi ba? Sabi mo, kukuha ka lang ng gamit at lalabas na. Bakit hindi ka pa rin lumalabas? Sabay tayong matatapos dito? May nangyaring masama. May napanakit na tao. May nananakit. Tulong, may gulo. May nananakit dito. Taklolo, nababaliw na si Lin Wenyuan. May gulo dito. Joyan mo, talagang naghahanap ka ng gulo. Ma, Tatapusin kita. Yan mo. Yan mo. Yan mo. Yan mo. Yan mo. Yan mo, imulat mo ang mga mata mo. Tingnan mo si Mama. Huwag mo akong takutin, yan mo. Yan mo. Yan mo. Yan mo. Huwag mo namang takutin si Mama. Yan mo. Gumising ka, yan mo. Tumawag kayo ng 911. Bilis, tumawag kayo ng tulong. Yan mo. Gising ka na ba? bakit po ako nasa ospital? Ang eroplano. Ang flight ko. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, anak. Teacher Lee ay tumawag na sa akin. Ang flight mo papuntang ibang bansa ay na-delay dahil sa masamang panahon. Nalipat na ito sa bukas at pagdating sa oras ay aabot ka pa rin. Hindi niyo po ba ako pipigilan? Yan mo. Sa mga nakaraang araw, marami nang naisip ang iyong mama. Sa buong buhay ni Mama, naging masyado akong mapagmataas. Palagi kong iniisip na ang pagpapatakbo ko sa buong Zhao Group at ang pagbibigay sa inyo ng marangyang buhay ay sapat na. Palagi kong sinusukat ang lahat gamit ang sarili kong mga pamantayan at inakala ko pa noon na hinding-hindi ako magkakamali. Hanggang sa mabankrupt ang kumpanya. At ikaw pa, ang nawalan ng malay dahil sa pinsala. Doon ko lang napagtanto na ang aking kayabangan ay talagang maraming nasaktang tao.
Yan mo. Marahil ang pagkaluging ito ay aral na mula sa langit para sa akin. Ito ang consultancy fee na ibinigay mo noon sa akin. Gusto humingi ng paumanhin ni Mama para sa lahat ng nasabi ko noon laban sa iyo. Sa buong buhay ko, karangalan ko na ikaw ay maging anak ko. Salamat. Ito na ang lahat ng perang naipon ko. Alam ni Mama, nagaano man kalaking pera, ay hindi nito kayang punan ang sakit na naidulot ko sa iyo. Ang tanging hangad ko lang ay sana mabigyan mo pa ako ng pagkakataon upang kahit paano ay maipakita ko ang aking pagmamahal bilang ina. President Gu, bakit ka narito? Anong pakiramdam mo? Mabuti na ba ang ulo mo? Kumusta? Masakit pa ba ang ulo mo ngayon? Salamat nga pala ngayon. Salamat at iniligtas mo ako. Kung hindi dahil sa iyo, baka wala na ako ngayon. Kung ganoon, dahil sa pagliligtas mo sa buhay ko, paano mo balak magbayad? Paano mo gusto na magbayad ako? Basta kaya kong gawin. Sabi nga ng mga matatanda, ang utang na loob sa pagliligtas ng buhay ay hindi mababayaran ng kahit ano, kundi ng pagpapakasal sa akin. Miss Jo, anong tingin mo sa planong ito? Sa totoo lang, balak ko sanang sabihin sa iyo pagkatapos ng party, kaya lang masyadong maraming nangyari, hindi nasunod ang mga plano. Jo, yan mo. Mula ng unang beses kitang makita sa summit, nagustuhan na kita ng lubos. Ipinaranas mo sa akin kung ano talaga ang gusto ko. Ayaw kitang mawala sa akin. Jo, yan mo. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon na alagaan ka sa habang buhay? Pero aalis na ako ng bansa bukas. Pasensya na. President Gu, hindi ko matatanggap ang alok mo. Lilipad na ako bukas. Kapag umalis na ako, maaaring abutin ng ilang taon. Walang anuman. Sasama ako sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ang mga negosyo ni Joe family ay nasa buong mundo. Kung nasaan ka man, maaari rin akong pumunta roon. President Gu, huwag kang magbiro ng ganyan. Mahirap ang buhay sa mga research expedition. Hindi mo kailangang magpakahirap para lang sa isang taong tulad ko na bago mo lang nakilala. At puno pa ng mga problema, hindi mo kailangang dumanas ng hirap. Minsan ang halaga nito ay hindi ikaw ang magsasabi. Ipapakita ko sa iyo sa pamamagitan ng aking mga aksyon kung ano ang pipiliin ko. Kunin mo ito. Magpahinga ka ng mabuti. Ingat sa biyahe bukas. Zhao, yan mo? Huwag ka nang maging hangal. Siya ang boss ng Gu Group at napakarami niyang ginagawa. Paano mangyayari na iiwan niya ang lahat para sa akin at pupunta sa malayo sa isang napakahirap na research base? Sabi pa niya, sasamahan niya ako. Pero wala naman siyang kibo. Mukhang ang mga sinabi niya kahapon ay biro lang. Yan mo? Hindi ako magbibiro ng ganoon.